Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pali-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2081-2105. Kabanata 2081. Natigilan ang mga martial artist ng Earth nang makita ang taong nagpakita sa langit. Ito ay walang iba kundi si Thea, na nawala ng maraming taon. Bago lumitaw ang selyo at ang mga outsiders sa lupa, si Thea ay hindi mas mababa kay James at marahil ay bahagyang mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, si James ay nanirahan sa pag-iisa sa loob ng 3 taon. Pagkatapos noon, nabuntis si Thea at nawala pagkatapos manganak. Halos nakalimutan na siya ng mga martial artist ng Earth at nagulat sila nang makita siyang muli. Bago siya dumating, umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong lugar. Sisirain ko ang mga pamilya ng mga taong nagpatong ng kanilang mga kamay kay James. Nang ibabaw ang tono niya, bumaba si Thea mula sa langit at nagpakita sa harap ng malevolent sword. Ang kanyang puting damit ay lumipad sa hangin. Ang kanyang hitsura ay kaakit-akit, at siya ay nagpapalabas ng isang hindi makalupa na aura. Sino ang babaeng ito? Napakaganda niya, novel drama. Ang ganda niya kasing Diyosa. Natulala ang mga outsiders sa kagandahan ni Thea. Sa sandaling iyon, narinig ni James, na nahulog sa guho, ang boses ni Thea. Pinilit niyang bumangon mula sa lupa at umupo sa isang bato. Nang makita ang magandang babae sa malayo, gumuhit ang ngiti sa kanyang mukha. Matapos ang napakaraming taon, sa wakas ay nalinis ni Thea ang demonic energy mula sa kanyang katawan. Sa kabila ng kasiyahan ay nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hindi ito ang tamang oras para magpakita siya. Alam niyang malakas si Thea at seryosong-seryoso siyang nagsasanay nitong mga nakaraang taon. Hindi siya inferior sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay hindi basta-basta. Siya ang kasalukuyang pinakamalakas na tao sa Earth. Thea. Ibinuka niya ang kanyang mga labi, gusto niyang bigyan ng babala si Thea na umalis. Swoosh! Sa isang iglap ay sumulpot si Thea sa harapan ni James. Napatingin siya sa gulong-gulong si James, nakaupo sa lupa, puno ng dugo. Puno ng pag-aalala ang kanyang magandang mukha nang makita ang pagod na hitsura ni James. Tanong niya, ayos ka lang ba? Kahit na si James ay dumaan sa pagpapahirap, ang kanyang mga pinsala ay hindi nakamamatay. Malakas ang kakayahan ng kanyang katawan sa pagbawi, at halos gumaling na siya. Tumayo siya at naginat ng katawan with a grin. He said, "Why would I not be alright? Ikaw. Dapat umalis. Ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito." Napatingin si James kay Tristan, na nasa hindi kalayuan, at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Nahaharap sa walang katulad na Tristan, kailangan niyang gamitin ang kanyang signature martial arts skill, Cosmic Destruction. Marahil ang hakbang na ito lamang ang makakasakit kay Tristan. Lumingon si Thea at tumingin kay Tristan. Ako na ang bahala. Malamig ang maganda niyang mukha. Isa pa dito para maghanap ng kamatayan. Malamig na ngumuso si Tristan. Sa sandaling iyon, iniunat ni Thea ang kanyang mga payat na daliri, at isang misteryosong simbolo ang lumitaw sa kanyang kamay. Biglang tumaas ng husto ang kanyang enerhiya. Sa itaas ng kanyang ulo, isang ilusyon na eksena ang lumitaw. Ito ay ng dambuhalang spirit turtle. Pinakawalan niya ang 4-quadrant art na kanyang nasanay. Ang 4-quadrant art ay isang hindi magagapi na pamamaraan na nilikha ng 4 na makapangyarihang tao mula sa sinaunang panahon. Ang pamamaraan ay napakalakas. Sa kasalukuyang cultivation base ni Thea, ang mga basic lang ang kaya niyang master. Ang mapanlinlang na imahe ng spirit turtle ay nagdulot ng matinding pressure upang walisin ang lugar na parang dinudurog ang mundo. Ang outsiders at ang mga martial artist ng Earth ay nadama na inapi ng puwersa. Anong malakas na enerhiya? Nagulat din si James. Tiningnan niya ang imahe sa itaas ng ulo ni Thea at napabulalas, ay ito ba ang espiritong pagong ng 4 na banal na hayop? Mahal, umatras ka muna.
Gumala ang mahaba at itim na buhok ni Thea, at sumasayaw sa hangin ang kanyang puting damit. Isang malakas na aura ang lumabas sa kanya. Nilinggan niya si James at sinabing, "Ipaubaya mo siya sa akin." Kung ikukumpara kay James, mas malakas ang kanyang enerhiya. Nararamdaman ni James na ang lakas ngayon ni Thea ay higit sa kanya. Sa kabila noon, hindi basta-basta si Tristan. Tiningnan niya ito ng mataimtim at pinaalalahanan. "Thea, itong lalaking ito ay si Tristan. Naabot na niya ang ika-6 na layer ng Herculean. Hindi siya magiging madaling kalaban." Sumagot si Thea, "Alam ko." Alam niya ang lakas ni Tristan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2082. Gayunpaman, hindi siya natakot. Bagamat nasa Herculean's first layer pa lang siya, makapangyarihan ang 4-quadrant art na natutunan niya. Kapag nailabas niya ito, gigisingan niya ang kapangyarihan ng 4 na banal na hayop. Ang kanyang lakas ay hindi lamang dadami sa isang tiklop, ito ay pataas. Nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Thea, pansamantalang inalis ni James ang kanyang mga alalahanin at umatras mula sa larangan ng digmaan. Tumayo si Tristan sa battlefield at tinitigan si Thea. Nagulat siya sa imahe sa itaas ng ulo niya. Sa sandaling iyon, ang enerhiya na nagmumula sa kanyang katawan ay patuloy na lumalakas. Biglang lumitaw ang pangalawang ilusyon na imahe sa likuran niya. Ito ay ang kilin. Pagkatapos ng kilin, lumitaw din ang phoenix. Gayunpaman, ang pinaka-nakakagulat na bahagi ay darating pa. Lalong lumakas ang energy ni Thea. Sa wakas, lumitaw din ang dragon. Ang mga imahe ng 4 na banal na hayop ay nakapalibot kay Thea. Sa sandaling iyon, mukha siyang Diyos. Biglang nawala ang mga imahe ng 4 na banal na hayop sa katawan ni Thea. Ang kanyang enerhiya ay tumaas sa limitasyon nito sa isang iglap. Ang kanyang enerhiya ay lubos na nalampasan ni Tristan. Anong malakas na enerhiya? Napakalakas ng energy niya. Nakapasok na ba siya sa ranggo ng Immortal Ascension? Nagulat ang mga tagalabas. Maging si Tristan ay naramdaman ang mapang api at nakakakilabot na enerhiya mula kay Thea. Sumagi agad sa isip niya ang ideyang tumakas. Nakangiti siyang humakbang at sinabing, "It's a misunderstanding lang. Tapos na ang lahat, dapat maghiwa-hiwalay ang lahat." Pagkatapos niyang magsalita ay aalis na siya. Isang hindi pagkakaunawaan. Novel drama. Nagdilim ang mukha ni Thea, at umatake siya. Humakbang siya at humarap kay Tristan na parang nag-teleport. Pagkatapos, nilaslas niya ang kanyang espada, at ang imahe ng Spirit Turtle ay sumabog at inatake si Tristan. Ang pag-atake ni Thea ay hindi kapani-paniwalang kakaiba. Walang ideya si Tristan kung paano ito haharapin at nataman siya. Ang kanyang katawan ay sabog, at siya ay bumulwak ng isang bibig ng dugo. Napatulala ang mga martial artist ng daigdig. Ang kalaban niya ay si Tristan. Siya ang Panginoon ng Hazard City, ang pinakamalakas na tao sa Earth. Bukod dito, naabot na niya ang ika-6 na layer ng Herculean at isang hakbang na lang ang layo mula sa pagpasok sa ranggo ng Immortal Ascension. Sa kabila noon, ni isang suntok man lang ay hindi niya nagawang tanggapin ni Thea. Nagsuka siya ng dugo matapos siyang hampasin. Anong klaseng sword technique iyon? Matapos mabawi ni Tristan ang kanyang balanse, inabot niya ang mga dugong lumalabas sa kanyang bibig. Tinitigan niya si Thea with a solemn expression. "Hindi mo deserve malaman." Malamig na singgal ni Thea. Tumalon siya sa hangin. 4-quadrant sword art. Sumambulat ang sword energies mula sa mahabang espada ni Thea sa imahe ng 4 na banal na hayop. Ang 4 na mabangis na hayop ay sumugod kay Tristan ng may nakakatakot na lakas. Sa sandaling iyon, nagbago ang mukha ni Tristan, at ang kanyang mga pupil ay lumiit. Natakot siya at gusto niyang tumakas. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang 4 na banal na hayop na nagpakita ay tinatakan na siya, na ginawa siyang hindi makakilos. Nanlamig ang kanyang katawan sa kinalalagyan. Ang 4 na banal na hayop ay nag-transform pabalik sa sword energies nang makalapit sila kay Tristan at tumusok sa kanyang katawan. Boom! Sumabog ang katawan niya sa isang iglap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2083. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ni Tristan habang tinamaan siya ng espada. Nanlaki ang mata niya sa hindi makapaniwala. Pagkatapos,
Sumabog ang kanyang katawan at tuluyang naglaho, walang iniwang laman o buto. Daan-daang libong martial artist ang nakapalibot sa larangan ng digmaan. Napatulala ang lahat, halos magkapareho ang mga ekspresyon nila. Gulat at takot ang nakasulat sa kanilang mga mukha habang nakabuka ang kanilang mga panga. Bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang gulugod. Ang taong namatay ay si Tristan, isang powerhouse na nangapi sa hindi mabilang na martial artist para makuha ang Hasted City. Bukod dito, naabot na niya ang ika-6 na layer ng Herculean at isang hakbang ang layo mula sa ranggo ng Immortal Ascension. Gayunpaman, napakadali niyang pinatay. Sino ang nakakatakot na babae na ito? Ang mga martial artist ng Earth ay sama-samang nagulat sa eksena. Paanong madaling namatay si Tristan? Matapos patayin si Tristan, inalis ni Thea ang malevolent sword at binawi ang kanyang true energy. Magalang siyang naglakad sa hangin na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Maging si James ay natulala. Siya ay lubos na walang magawa laban kay Tristan, ngunit madali siyang napatay ni Thea, sa isang galaw. Anong uri ng nakakabaliw na lakas ang taglay niya? Thea, ikaw. Nagulat si James at hindi man lang nakapagsalita ng maayos. Nakangiting lumapit si Thea kay James. Pagkatapos, inayos niya ang magugulo nitong damit at sinabing, "Kumusta ang pakiramdam mo? Nasaktan ka ba?" Naka-recover na ang kanyang mga sugat. Sa sandaling iyon, pinaka-curious siya kay Thea. Anong uri ng signature martial art na kasanayan ang kanyang ginawa? Paano siya naging napakalakas? Thea, anong signature martial art skill ang na-practice mo? Bakit napakalakas nito? Ang iyong enerhiya ay tumaas ng husto sa isang maikling sandali, at maging si Tristan ay hindi katugma sa iyo. Naabot mo na ba ang ranggo ng Immortal Ascension? Ngumiti si Thea at tumango. Ma'am, pagkatapos kong linisin ang demonic energy sa aking katawan, tinuruan ako ng custodian ng signature martial art technique. Isa ito sa 4 na makapangyarihang tao na nilikha noong sinaunang panahon na tinatawag na 4-quadrant art, na nagpapagana sa kapangyarihan ng 4 holy beasts sa aking katawan. Maikli niyang ipinaliwanag ang pamamaraan. Hindi ka panipaniwala. Nawalan ng masabi si James at tinugon siya ng thumbs up. Sa pagkakataong iyon, nilaibat ni Thea ang paligid. Pagkasalubong ng kanyang tingin, ang ilan sa mga outsiders ay natakot. Ang ilang mahiyain ay hindi nang ahas na magtagal at mabilis na umalis sa lugar. Maging sina Zane, si Marth, at ang iba pang malalakas na outsiders ay napabuntong hininga at mabilis na tumakas mula sa lugar. Galing. Ang ganda. Paano kung makapangyarihan si Tristan? Napatay siya sa isang galaw. Sa pag-atras ng outsiders, natauhan ang mga martial artist ng Earth at nag-cheer para sa kanilang tagumpay. Nakakabingi ang kanilang mga awit habang umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Haha, Thea, kahanga-hanga, tama ako sa iyo. Isang tawa ang umalangaw-ngaw. Lumapit si Thomas at sinabing may paghanga. Not bad, Thea. Kahanga-hanga ka, as expected from my granddaughter-in-law. Tuwang-tuwa si Thomas. Napatay ni Thea si Tristan sa isang galaw lang. Thea, lumakad din si Langston na may pagmamalaki, na nagsasabing, alam kong tama ako tungkol sa iyo. Isang matalinong pagpili na bigyan ka ng dugo ng Phoenix. Hindi ko inaasahan na matututo ka ng ganoong signature martial art skill pagkatapos mong kainin ang lahat ng dugo ng 4 holy beasts, novel drama. Lumapit ang omniscient deity at nakangiting sinabi, good job, Thea. Pagkamatay ni Tristan, hindi na maglalakas loob na manggulo ang mga outsiders na iyon. Maraming tao ang lumapit at pinalibutan si Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2084. Kung ikukumpara kay James ang pagpatay sa anak ng langit, ang pagpatay ni Thea kay Tristan ay isang mas nakakagulat na pangyayari. Ngumiti si Thea at isa-isang binati ang mga taong ito. Sige, alis na tayo. Tumayo si James at sinabing, pagkatapos ng kamatayan ni Tristan, sigurado akong hindi maglalakas loob ang mga outsiders na gumawa ng anuman sa mga tao ng Earth. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, mas makapangyarihang mga outsiders ang lilito sa Earth. Mahaharap tayo sa mas malaking krisis sa hinaharap. Kaya lahat ay dapat pumunta at magsanay ng mabuti. Ang Earth ay nakasalalay sa inyong lahat upang protektahan ito sa hinaharap. Ma'am, dapat maghiwa-hiwalay na ang lahat. Sabi ni Thea,
Maraming taon na akong nag-iisa, at marami pa akong kailangang ayusin. Pagkatapos magsalita, hinailan niya si James at umalis. Iniwan ni Thea at James ang Mount Bane sa hindi mabilang na mga tingin. Umupo si James sa isang bato sa isang bangin mula sa saklaw ng Mount Bane, at tumabi sa kanya si Thea. Pabalik, ikinwento ni James ang lahat ng mga pangyayaring nangyari sa nakalipas na ilang taon, kabilang ang pagkidnap ni Maxine kay Winnie, pagkasugat niya kay Zane sa Floret Palace gamit ang kanyang signature martial arts skill, pagkamatay niya pagkatapos sumabog sa kasal, at pagkatapos ay ang custodian na nagreporma sa kanyang katawan kasama ang demoniac Lotus para buhayin siya. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa Celestial Abode, na lumitaw pagkatapos niyang mabuhay na maguli, at kung paano siya nagsumikap na makuha ito. Sa mga taong ito, marami na ang naranasan ni James, at hindi niya natapos ang pagkukwento sa kanya kahit na ilang araw siyang nag-usap. Kaya, dinala niya lamang ang mga pangunahing kaganapan. Nakinig si Thea na may haplos ng pagkabalisa sa kanyang mukha. Inabot niya ang kanyang kamay para hawakan ang mukha ni James na may bahid ng dugo at malungkot na sinabi, "Salamat sa pagsusumikap sa mga nakaraang taon. Matagal nang bumagsak ang Earth kung hindi dahil sa iyo." Ngumisi si James at sinabing, "Ikaw ang pinakamalaking bayani sa pagkakataong ito. Pinatay mo si Tristan at ibinalik ang pansamantalang kapayapaan sa Earth. By the way, kamusta si Winnie?" Tanong ni Thea. Mahigit 5 taon na ang nakalipas mula nang pumunta siya sa Chamber of Scriptures para linisin ang kanyang demonic energy. Si Winnie ay 6 na taong gulang na. Speaking of Winnie, James had a guilty expression as he said, "Nitong mga nakaraang taon, ilang beses ko lang siya nabisita. Bilang isang ama, binaygo ko siya." Pinutol ni Thea si James at sinabing, "Sigurado akong maiintindihan ka ni Winnie, at sa hinaharap, tiyak na magiging proud siya sa iyo." Marahang tumango si James at nagtanong, "Ano ang susunod mong planong gawin?" Marahang umiling si Thea at sinabing, "Hindi ko alam. Clueless pa rin ako sa agos sitwasyon sa Earth. Pero, para sa akin, si Winnie ang priority ko. Balak kong samahan si Winnie saglit kung walang major events." Tumango si James at sinabing, "Ma'am, sa tingin ko, dapat kang magtanim sa Celestial Abode. Mayroong isang time chamber doon at hindi mabilang na mga banal na bagay. Kung maglilinang ka sa Celestial Abode, dapat mabilis kang umunlad. Pag-uusapan natin ito pagkatapos kung makasama si Winnie." Sa ngayon, si Winnie lang ang gusto ni Thea. Wala siyang pakialam sa ibang bagay. Tumango si James at sinabing, "Sige. Sasamahan kita sa Lothian." Umiling si Thea at sinabing, "I can go myself. Maraming bagay ang kailangan mong ayusin." Bukod sa mga gawain ni Rimstead, ang sitwasyon ng Mount Bane ay medyo kakilakilabot. Maraming outsiders ang gumagala sa lugar, at kakailanganin mong malaman kung paano haharapin o makipag-ayos sa kanila. Saglit na nagkwentuhan ang dalawa sa bundok. Pagkatapos ng kanilang talakayan, nagtungo si Thea sa Lothian upang makita si Winnie at dalhin siya sa Kensington. Nais niyang manatili sa kanyang pamilya sa Kensington. Si James naman, nagpunta siya sa ibang mga bagay. Pumayag naman si James sa ginawa ni Thea. Matagal na siyang nag-iisa at hindi alam kung ano ang kalagayan ni Rimstead. Ang Rimstead ay ang kanyang bansa, na maingat niyang itinatag. Sa hinaharap, ito ang magiging proteksyon ng sangkatauhan. Kaya, kailangan niyang bigyang pansin ang pag-unlad nito, novel drama. Ang plano niya ay bumalik sa Wormstead sa ngayon. Pagkatapos, kinailangan niyang talakayin sa Omniscient Deity at Langston ang kanilang mga sumusunod na hakbang. Bukod dito, may ilang taon na lamang bago mabuksan ang selyo. Ayon sa timeline, 4 na taon na lang ang natitira. Kapag nabuksan ang selyo, ito na ang katapusan ng mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2085. Matapos makachat sandali ni James si Thea, naghiwalay muna ang dalawa. Nagtungo si James sa Wormstead, samantalang si Thea ay nagtungo sa Lothian upang dalhin si Winnie sa Kensington ni Sol. Nagplano siyang bumalik sa Wormstead, dumaan sa pag-unlad ng bansa, at makipag-usap sa mga martial artist ng Earth kung paano haharapin ang mga outsiders sa Mount Bane at sa Hasted City. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang dalawa ay magkikita sa Kensington. Umalis si James sa Mount Bane. Makalipas ang kalahating araw, dumating siya sa Rimstead.
Matapos ang napakaraming taon, mabilis na umunlad ang Dragonville at naging isang modernong lungsod. Napakalaki nito at kayang tumanggap ng hindi bababa sa 300 milyong tao. Bukod pa rito, 4 na lungsod ang itinayo sa paligid ng Dragonville. Ayon sa sukat, ang bawat lungsod ay maaaring tumanggap ng 100 milyong tao. Pagkatapos bumalik ni James sa Rimstead, bumalik din si Delaney mula sa Mount Thundersect. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng Imperial Palace ng Wormstead. Ang palasyo ay itinayo dahil sa sistema ng autokrasya ng Wormstead. Ang mga taong ito ay mga pangunahing pinuno at nakatataas na awtoridad ng Wormstead. Nanguna si Delaney at sinabing, James, ang mga sundalo ng Black Dragon Army ay naging mga martial artist na sa nakalipas na ilang taon. Bagamat medyo mahina ang kanilang kabuuang lakas, marami pa rin sila. Mas malakas kaysa ordinaryong tao. Sa mga high-tech na armas, sila ay isang napakawalang kapantay na hukbo. Ma'am, nakaupo sa pinakamataas na plataporma, bahagyang tumango si James at nagtanong, ano ang average na lakas ng Black Dragon Army ngayon? Sumagot si Delaney, sa ilalim ng pagsasanay ng mga disipulo ng Mount Thundersect, ang mga sundalo ng Black Dragon Army ay halos mga first-rank Grandmasters. Iilan lang ang nakapasok sa second rank. Pagkatapos ng maikling ulat, nalaman ni James na ang Black Dragon Army ng Southern Plain ay naging lahat ng martial artist. Gayunpaman, ang kanilang mga ranggo ay medyo mababa pa rin. Karamihan ay mga Grandmaster sa unang ranggo, at iilan lamang ang nakaabot sa pangalawang ranggo. Nakaupo sa mataas na plataporma, hinawakan ni James ang kanyang baba na nag-iisip. Ano ang pinakamahalagang bagay ngayon? Oras na. Kailangan pa ni James ng oras. Kung mayroon siyang sapat na oras, makakagawa siya ng isang hindi magagapi na hukbo sa loob ng ilang dekada o kahit ilang daang taon. Bigla siyang nagkaroon ng ideya, novel drama. Wala ba akong Celestial Abode? Biglang naisip ni James ang Celestial Abode at ang Time Chamber. Maaari niyang ipadala ang Black Dragon Army sa Celestial Abode para magtanim ng ilang sandali sa mga batch. Pagkatapos ng pagsasanay sa Time Chamber sa loob ng ilang taon, sila ay magiging isang walang kap-oras na hukbo sa oras na ang selyo. Binuksan. James. Habang malalim ang iniisip ni James ay bigla siyang pinutol ni Quincy. Nang marinig ang boses na tumatawag sa kanya, tumingin siya sa direksyon nito. Nakatayo si Quincy sa bulwagan na nakasuot ng pulang damit at mataas na takong. Maging ang kanyang buhok ay pula, at ang kanyang mga labi. Ang kanyang figure ay kasing init ng dati. Tumingin si James kay Quincy at nagtanong, anong problema? Sumagot si Quincy, para mabuo ang Wormstead, marami kaming naubos na pera. Sa paglipas ng mga taon, halos maubos na ang ipon mula sa New Era Commerce. Sa rate na ito, hindi na makakapagbigay ng anumang karagdagang pondo ang New Era Commerce sa humigit kumulang 6 na buwan. Ano? Natigilan si James. Wala na ba silang pera? Akala niya ay patuloy na dadaloy ang pondo ng kanyang bansa kasama ang New Era Commerce na sumusuporta sa kanila mula sa likod ng mga eksena. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, mag-iisip ako ng solusyon para sa mga pondo. Ang kailangan ko ngayon ay bumuo ng isang tunay na hindi magagapi na hukbo. Delaney, pumili ng ilang mataas na potensyal, disiplinado, at tapat na sundalo mula sa Black Dragon Army. Magpo-focus ako sa pagsasanay sa mga taong ito. Tinanong ni Delaney, ilang tao ang kailangan mo? Nag-isip sandali si James at sinabing, sapat na ang 100,000 tao. Ang Celestial Abode's Time Chamber ay hindi masyadong malaki at kayang tumanggap lamang ng halos 100 tao sa bawat pagkakataon. Mahirap maglaan ng pantay na oras para sa lahat kung napakaraming tao. Bukod dito, ito ay magiging sanhi din sa kanila na magkaroon ng napakalaking agwat sa lakas. Sige. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2086. Tumango si Delaney at sinabing, aayusin ko kaagad. Ma'am, si James ay nagtiwala kay Delaney na mamahala. Bukod dito, maraming Empyrean herbs sa Celestial Abode at Time Chamber, novel drama. May 4 na taon pa bago mabuksan ang selyo. Sa loob ng 4 na taon, tiyak na makakalikha siya ng hukbo ng mga sundalong Herculean. Sila ay magiging isang hindi magagapi na hukbo.
Ayan na. Na-dismiss lahat. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Sunod-sunod na umalis ang lahat. Si James at ang Blythe King ay nakaupo sa likod bahay ng palasyo sa mga upuang bato. Nag-aalalang sinabi ng Blythe King, lalong naging mahirap ang sitwasyon ng Earth nitong mga nakaraang taon. Sa paglipas ng panahon, mas maraming outsiders ang lalabas sa Earth. Kung magpapatuloy ito, ang Earth ay mamamatay sa lalong madaling panahon. Napangiti ng mahina si James at sinabing, walang dapat ipag-alala. Ano man ang dumating sa atin, may aalamin tayo. Tumingin ang Blythe King kay James at nagtanong, mayroon ka bang plano para sa hinaharap? Sinabi ni James, gusto kong bumuo ng isang hindi magagapi na hukbo. Pagkatapos niyang magsalita ay casual niyang ikan-away ang kamay niya. Nawala ang isang ringer sa kanyang daliri at nahulog sa lupa. Unti-unti itong lumaki at naging maliit na bahay. Ikan-away ni James ang kanyang kamay, at lumutang ang maliit na bahay sa kanyang kamay. Pagkatapos, inilagay niya ito sa mesang bato. Ano ito? Nagulat si Blythe King. Ay ito ba ang celestial abode na lumitaw sa Mount Bane? Mahigit 2 taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang celestial abode sa Mount Bane. Dahil si Blythe King ay isa ng mahalagang opisyal sa Ringstead, natural niyang narinig ang tungkol dito. Oo, ngumiti ng mahina si James. Hinawakan niya ang kamay ng Blythe King, at sa pag-iisip, nawala ang dalawa at dinala sa celestial abode. Lumitaw sila sa tuktok ng bundok sa loob ng celestial abode. Itinuro ni James ang mga halamang Empyrean sa paligid ng bundok at sinabing, ito ang gagamitin ko sa pagbuo ng aking walang talo na hukbo. May 4 na taon pa bago mabuksan ang selyo. Sasanayin ko ang 100,000 tao sa mga Herculeans. Bilang isang tao ng Earth at isang nakatataas na awtoridad ng Wormstead, nagkaroon din ng pagkakataon ang Blythe King na bisitahin ang celestial abode sa Mount Bane. Kaya, siya ay nasa loob ng celestial abode dati. Gayunpaman, ang celestial abode ay mukhang ganap na naiiba mula sa huling beses na siya ay naroon. Hindi niya inasahan na ang celestial abode ay angkinan ni James. Gusto mong sanayin ang 100,000 tao sa mga Herculeans sa loob ng 4 na taon. Hindi mo ba naiisip na sobra ka na, James? Isang tawa ang umalangaw-ngaw. Biglang may sumulpot na babae na naka-white dress. Si Sophie iyon. Ngumiti siya kay James at sinabing, hindi ka pa naging Herculean sa sarili mo. James chuckled and said, iba na ngayon. Mayroon akong celestial abode at ang kakayahang bumuo ng isang hindi magagapi na hukbo. Dagdag pa, mayroon akong tulungan kang dalhin sila sa time chamber. Iginala ni Sophie ang kanyang mga mata sa pag-iisip. Tulungan na kita James. Matutulungan kitang sanayin sila hindi lang sa mga Herculean, ngunit matutulungan ko pa silang maabot ang Immortal Ascension. At kaya ko rin silang turuan ng mga makapangyarihang porma sayon. Isang sobrang formation na kayang gawin ng 100,000 tao. Nakangiting tumingin si Sophie kay James. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, ano ang gusto mo sa pagkakataong ito? Haha. Kilalang kilala mo ako. Gusto kong makita ang inscription ng Time Avenue. Tumanggo lang at sumang-ayon dito. Tapos, tutulungan kita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2087. Ang inscription ng Time Avenue. Natigilan si James. Wala siyang ideya kung ano iyon, novel drama. Nang makitang naguguluhan ang ekspresyon ni James, nakangiting paliwanag ni Sophie. Hindi mo na kailangan pang malaman kung ano iyon. Basta tumango ka at pumayag, pupunta ako at titingnan, at wala kang mawawala. Nag-aalala si James na may pagkana si Sophie laban sa kanya, ngunit nakahinga siya ng maluwag matapos marinig ang pagtiyak nito. Tumango siya at sinabing, sige, pumayag ako. Tumawa si Sophie at sinabing, sige. Ipinapangako kong tutulungan kitang sanayin ang isang hindi magagapi na hukbo. Pagkatapos magsalita, kumandat ang katawan niya, at nawala siya. Hinawakan ni James ang ilong niya. Ang Blythe King ay nagbigay sa kanya ng thumbs up at sinabing may paghanga, hindi ko inaasahan na ikaw ang naging master ng Celestial Abode, James. Ngumiti si James at sinabing, sa Celestial Abode, hindi magiging mahirap na sanayin ang isang hindi magagapi na hukbo sa loob ng ilang taon. Kaya, kapag ang Earth ay nahulog sa kaguluhan, magkakaroon ako ng lakas upang malutas ang lahat ng mga problema na dumarating sa atin. Inaasahan ko ito.
Ang Blythe ay nasa sabik na masaksihan si James na magawa ang kanyang mga plano. Pagkatapos, ipinakita ni James ang Blythe King sa paligid ng Celestial Abode. Tapos, umalis na sila. Nagpa siya si James na pansamantalang manirahan sa Wormstead sa Southern Plains. Para naman kay Delaney, mabilis siyang nagayos para pumili ng ilang disiplinado at responsableng sundalo mula sa Black Dragon Army. Hindi nagtagal, natapos ang pagpili ng 100,000 sundalo. Ang Celestial Abode ay mananatiling isang ganap na lihim. Ayaw ni James na malaman ng iba na nakuha niya ang Celestial Abode. Kung siya ay malantad, tiyak na siya ay magiging target ng mga taong may masamang intensyon. Pinapirma niya ang mga piling sundalo ng non-disclosure agreement para matiyak na walang nangyaring mali. Lumabas si Henry sa likod bahay ng Imperial Palace ng Wormstead at nilapitan si James, na tulala na nakaupo sa isang upuang bato. Sumigaw siya, "James, natapos na natin ang proseso ng pagpirma sa mga non-disclosure agreements." Bumalik sa katinoan si James at bahagyang tumango. "Ma'am." Umupo si Henry at nagtanong, "Ano ang sinusubukan mong gawin pagkatapos pumili ng 100,000 sundalo sa pagkakataong ito, James? May secret operation ba sila?" Wala pa rin siyang clueless tungkol sa intensyon ni James na sanayin ang isang hukbo ng 100,000 sundalo. Sa ngayon, ang Blythe King ang tanging taong nakakaalam ng mga detalye. Maging si Delaney ay hindi alam ang tunay na intensyon ni James na piliin ang 100,000 sundalong ito. Tumayo si James at nakangiting sinabi, "Mamaya mo malalaman." Sa ngayon, ihatid ang mensahe sa kanila na magtipon at magtungo sa Mount Thunder Pass. Tandaan, kumilos ng hiwalay at tiyaking sakop ang aming mga trap. Ang buong mundo ay nakatuon sa Wormstead ngayon. Ayokong malaman ng ibang bansa ang bawat galaw natin. Sige, agad namang tumango si Henry. Pagkatapos, pumunta siya sa rehiyon ng militar at ipinaabot ang utos. Sa ilang batch, ang 100,000 tropa ay lihim na nagtungo sa Mount Thunder Pass ng Southern Plains. Sa kabilang banda, nakaalis na si James sa Mount Thunder Pass bago sila. Nakatayo si James sa tuktok ng Mount Thunder Pass, at ilang tao ang nakatayo sa likuran niya, ang Blythe King, Henry, at Delaney. Sa sandaling iyon, ang singsing ni James ay naging kasing laki ng patio sa Mount Thunder Pass. Ano? Nagulat sina Henry at Delaney. Puno ng pagtataka ang magandang mukha ni Delaney. Napabulalas siya, ay hindi ba ito ang Celestial Abode na lumitaw sa Mount Bane? Nagtataka, nagtanong din si Henry, "James, nalampasan mo ang 9 na hadlang at nakuha mo ang Celestial Abode." Napangiti ng mahina si James at sinabing, "Tama. Dumaan ako sa 9 na hadlang at inangkin ang Celestial Abode. Ang tirahan na ito ang magiging pag-asa natin sa nalalapit na apocalypse. Itong 100,000 sundalong napili namin ay ipapadala sa Celestial Abode para sumailalim sa espesyal na pagsasanay para bumuo ng isang hindi magagapi na hukbo." Naalala ni Henry ang kanyang sarili mula sa pagkagulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2088. Hindi nakakagulat na ang Celestial Abode ay nawala mula sa Mount Bane. Kay James pala. Tumingin si Delaney kay James nang may paghanga at nakangiting sinabi, "Sa ngayon, hinuhulaan ng mga outsiders kung sino ang nakakuha ng Celestial Abode. Walang makakaisip na ikaw ang nakakuha nito." Sinabi ni James, "Ang 100,000 sundalo ay paparating na magkakabatch, at dapat tumagal ng ilang oras bago sila makarating sa Mount Thunder Pass. Halika, ipapakita ko muna sa iyo ang paligid ng Celestial Abode." Casual niyang ikanaway ang kanyang kamay, at lumitaw ang gateway ng Celestial Abode. Si James ay humakbang pasulong at pumasok sa Celestial Abode. Sumunod naman ang tatlo sa likod niya. Matapos makapasok sa gateway, lumitaw sila sa tuktok ng bundok. Ang bundok ay napakalaki at puno ng mga prutas na Empyrean, na lahat ay mahusay na gamot na pampalakas. Pagkatapos nilang lumitaw sa tuktok ng bundok, naamoy nila ang masarap na amoy ng mga prutas ng Empyrean. Bukod dito, ang Empyrean spiritual energy sa Celestial Abode ay ilang beses na mas malaki kaysa doon sa labas ng mundo. "James, pwede ba tayong pumili ng mga prutas na ito?" Nakapunta na rin si Henry sa Celestial Abode. Noon, walang may-ari ang tirahan, at talagang gusto niyang mamitas ng mga prutas nang makita niyang puno ng mga ito ang bundok.
Oo naman. Tumango si James. Bagamat ang kanyang ranggo ay medyo bago, at hindi niya lubos na kontrolado ang ilan sa mga gawain ng Celestial Abode, malaya pa rin siyang nakakapitan ng mga prutas. Wow! Napasigaw si Delaney sa tuwa. Napakaraming mahiwagang prutas na naglalaman ng malakas na enerhiya. Ang mga prutas na ito ay maaaring magpapataas ng lakas ng isang tao sa pamamagitan ng paglukso at hangganan. Mayabang na sagot ni James, oo. Ang Celestial Abode ang kanyang kayamanan, ang kanyang pinakahuling sandata upang iligtas ang sangkatauhan. Halika na, pumunta tayo sa lungsod. Kailangan kong makausap si Sophie. Pinangunahan ni James ang tatlo pababa ng bundok. Noong nakaraan, mayroong hindi mabilang na mga porma sayon pababa ng bundok. Mapapatay ang isa kung hindi sila mag-iingat. Gayunpaman, ang mga porma sayon ay nawala pagkatapos na si James ay naging Panginoon ng Celestial Abode. Hindi nagtagal, nakarating sila sa sentro ng lungsod. Sa sentro ng lungsod, mayroong isang mansyon para sa Panginoon ng lungsod. Ang City Lord's Mansion ay maringal at maluho, novel drama. Guro, pagdating nila sa gate ng City Lord's Mansion ay bumungad si Nova at magalang na binati siya. Nasaan si Sophie? Tanong ni James. Sagot ni Nova, nagpunta ang babaeng iyon para inspeksyonin ang inskripsyon ng Time Avenue. Guro, siguradong mapagbigay ka. Pinahintulutan mo ang babaeng iyon na basahin ang isang napakahalagang bagay kung kailan niya gusto. Ang kanyang kasalukuyang ranggo ay hindi sapat upang siyasatin ito, at maaaring may mangyari sa kanya. Kinawayan ni James ang kanyang kamay at sinabing, paano ko malalaman? Sinong nagsabing may mangyayari sa akin? Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang magandang boses. Kasunod ng tunog, lumitaw si Sophie na nakasuot ng puting damit. Tumingin si Nova kay Sophie at pinaalalahanan siya, maraming bagay sa Celestial Abode na hindi mo dapat hawakan kahit na may pahintulot ng Master. Para ito sa ikabubuti mo. Pilyong nilabas ni Sophie ang kanyang dila at sinabing, sige, naiintindihan ko. Alam ko ang mga hangganan. Hindi nag-overthink si James at pumasok na siya sa City Lord's Mansion. Sa mansyon, nakahanap siya ng mauupuan at makapagpahinga. Tumingin siya kay Sophie, na sumusunod sa kanya, at nagtanong, MS. Sophie, paano mo balak sanayin ang hukbong dinala ko? Nag-isip siya saglit at sinabing, nabasa ko dati ang isang formation mula sa silid ng silid aklatan at naisip kong magiging perpekto ito para sa mga sundalong ito. Balak kong ituro sa kanila ang ganitong porma sayon. Gayunpaman, hindi sapat ang 100,000 tao. Kakailanganin namin ang 4 na koponan, bawat isa ay mayroong hindi bababa sa 100,000 tao upang may sigawa ito. Sa kabuuan, iyon ay magiging 400,000 tao. At saka, mangangailangan ito ng 4 na makapangyarihang tao para pamunuan ito. 400,000 tao. Bahagyang kumunot ang noo ni James. Madaling makakuha ng 4 na makapangyarihang pinuno. Gayunpaman, magiging mahirap na makakuha ng 400,000 katao. Nakatayo sa isang tabi, sinabi ni Delaney, paano kung babalik ako at kumuha ng isa pang 300,000 tao mula sa Black Dragon Army? Iyon ang tanging pagpipilian sa ngayon. Bahagyang tumango si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2089. Hindi inaasahan ni James na kailangan niya ng 400,000 sundalo. Ang una niyang plano ay ipadala ang lahat ng 100,000 sundalong ito sa time chamber para pabilisin ang kanilang paglilinang. Ngayon na kailangan nila ng 300,000 higit pang mga tao, ang time chamber ay hindi magkakaroon ng sapat na espasyo. MS. Sophie, gusto kong magsanay ang mga sundalo sa time chamber. Ngayong mayroon na tayong 300,000 pang tao, posible bang lahat sila ay magsanay doon? Ipinahayag ni James ang kanyang mga alalahanin. Nakangiting sabi ni Sophie, walang imposible. Nagbasa ako mula sa inskripsyon ng Time Avenue at halos naunawaan ko ang ilan sa mga patakaran. Malamang makakaayos ako ng time formation. Kahit na hindi ko ma-adjust ang passage sa loob ng 1 buwan sa loob ng formation para maging 1 araw sa labas, kahit papaano ay makakamit ko ang ilang araw sa formation na maging 1 araw sa labas. Halos naiintindihan. Natigilan si James. Kahit papaano, naramdaman niyang medyo hindi mapagkakatiwalaan si Sophie. Huwag kang mag-alala.
Magiging maayos din. Paninigurado ni Sophie sa kanya. Sa ngayon, kay Sophie lang ang may lalagay ni James. Personal niyang pinaalis si Delaney sa Celestial Abode para makapili siya ng isa pang 300,000 sundalo mula sa Black Dragon Army. Pagkatapos, bumalik si James sa Celestial Abode. Sinabi ni Sophie na 400,000 katao ang kailangang hatiin sa 4 na koponan, at bawat isa ay nangangailangan ng isang pinuno ng pangkat, na 4 na pinuno sa kabuuan. Ayon kay James, ang Blythe King, Henry, at Delaney ay magiging mahusay na mga pinuno. Ang Blythe King at Henry ay dating mga general na may kakayahang manguna ng mga tropa sa isang larangan ng digmaan. Samantala, si Delaney ay isang mahuhusay na martial artist mula sa Mount Thunder Sect. Sinasanay niya ang Black Dragon Army sa mga taong ito at may mataas na prestihiyo sa hukbo. Kaya, siya ay angkop din para sa posisyon. Ngayon, siya ay isang tao na maikli. Nag-alala si James. Kailangan niya ng isa pang tao. Sino ang babagay sa papel? Hindi nararapat na punan niya ang posisyon. Bigla niyang naisip si Thea. Si Thea ang pinakaangkop na tao para punan ang huling posisyon. Siya ay makapangyarihan at hindi na kailangan ng maraming pagsasanay. Ang kailangan lang niyang gawin ay pumasok sa Celestial Abode at alamin ang porma sayon mula kay Sophie. Mabilis na kumilos si Delaney at pumili ng 300,000 katao sa loob lamang ng ilang araw. May kabuuang 400,000 sundalo ang nagtipon sa Celestial Abode. Nagulat silang lahat nang pumasok sila sa Celestial Abode. Hindi nakialam si James sa sumunod na pagsasanay. Matapos niyang dalhin ang lahat ng mga sundalo sa Celestial Abode, binago niya ang lugar pabalik sa isang singsing at bumalik sa Wormstead kasama nito. Nakipagkita si James kay Quincy sa isang restaurant sa Dragonville. Si Quincy ay nakasuot ng malalaking salaming pang-araw at isang sombrero, samantalang si James ay nakasuot ng maskara upang takpan ang kalahati ng kanyang mukha. Mga kilalang tao ang dalawa at nagbalat kayo dahil ayaw nilang magdulot ng kaguluhan sa mga mamamayan. Salamat sa pagsusumikap sa lahat ng mga taon na ito. Kinuha ni James ang kanyang baso ng alak at sinabing, narito ang isang toast para sa iyo, novel drama. Kinuha ni Quincy ang kanyang wine glass, nag-toast kay James, at tumawa. Wala naman akong masyadong ginawa. Isang karangalan na makasali ako sa pagtatatag ng Wormstead. Nabuhay ako ng isang magandang buhay sa lahat ng mga taon na ito at nalubog sa trabaho. Kapag abala ako sa trabaho, wala akong oras para mag-isip tungkol sa ibang bagay o isang tao. Kaya, wala akong oras na malungkot o umiyak tungkol sa anumang bagay. Bagamat mahinahon siyang magsalita, puno ng kalungkutan ang kanyang mga salita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2090. Naunawaan kaagad ni James ang kahulugan sa likod ng kanyang mga sinabi. Hindi niya ito inaliw at ngumiti lang ng alanganin. Pagkatapos, iniba niya ang usapan. Hahanap ako ng paraan para makakuha ng sapat na pondo sa lalong madaling panahon. Wala na tayong maraming oras at dapat kumpletuhin ng mabilis ang mga development ng Wormstead. By the way, kumusta na ang food reserves? Marahan na napabuntong hininga si Quincy. After she sorted out her emotions, she said, lahat ay under preparation pa rin. Sa nakalipas na ilang taon, nakipag-isa ang Rimstead kay Sol upang isulong ang agrikultura. Sa pagbawi ng Empyrean spiritual energy sa mundo, ang mga produktong pang-agrikultura ng lahat ng uri ay lumago sa maraming dami. Ang kasalukuyang mga reserbang butil ng ating bansa ay magiging sapat upang pakainin ang 300 milyong tao sa loob ng 10 taon. Hindi sapat iyan. Malayo pa sa sapat, sinabi ni James, ang pagkain ay ang mga pangunahing kaalaman para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Dapat tayong magkaroon ng sapat na reserba para malampasan ang mga hindi inaasahang krisis. Tumango si Quincy. Sige, pagtutuunan ko ng pansin ang bagay na ito. Nabuhayan ng loob si James sa sinabi niya. Biglang may naisip si Quincy at nagtanong, nga pala, may narinig akong chismis na si Thea, na nawala maraming taon na ang nakalipas, ay muling nagpakita sa Mount Bane at pinatay ang pinakamalakas na tao sa Earth, si Tristan. Totoo ba? Ganon na ba siya kalakas ngayon? Kung iisipin, puno ng hindi makapaniwala ang magandang mukha ni Quincy. Ngumiti si James at sinabing, oo.
Nagtrabaho ng husto si Thea nitong mga nakaraang taon. Nang marinig ito, bahagyang nalungkot si Quincy. Magkaklase sila ni Thea noong high school at nanatiling matalik na magkaibigan. Kilalang-kilala niya si Thea. Para sa kanya, noon pa man ay napakalambot na tao ni Thea. Hindi niya inaasahan na magiging bayani siya ng sangkatauhan pagkatapos ng maraming taon. Gusto ko ring lumaban sa tabi mo, James. Tumingin si Quincy kay James na nagmamakaawa. Ayaw na ayaw niyang ipagpatuloy ang pagtulong kay James behind the scenes. Sa halip, gusto niyang lumaban sa tabi ni James. Ano? Natigilan si James sa sinabi ni Quincy at hindi alam ang isasagot. Mabilis na inayos ni Quincy ang sarili at nakangiting sinabi, nagbibiro lang ako. Sa tingin ko, medyo maganda ang mga bagay ngayon. Isa pa, mahina ako at hindi ko kayang lumaban sa tabi mo. Tulungan lang kita from behind the scenes. Natuwa si James nang marinig na ganoon ang iniisip ni Quincy. At the same time, medyo nagilty din siya sa kanya. Tahimik niyang kinain ang kanyang pagkain. Sa kabilang banda, nasiyahan si Quincy sa pagkain. Ito ang pinakamasaya niyang naranasan pagkatapos ng maraming taon dahil makakasama niyang kumain si James. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang sulit ang kanyang pagsusumikap sa mga nakaraang taon. Pagkatapos kumain, magkatabing naglakad ang dalawa sa mataong kalye. Tanong ni Quincy, saan mo balak kunin ang pera? Sa paglipas ng mga taon, ang mga pagbabago sa kapaligiran ng Earth at ang pagtaas ng mga outsiders ay naging sanhi ng pagbaba ng halaga ng mga pera. Bumagsak ang ekonomiya ng maraming bansa, at maging si Sol ay halos hindi na kayang itaguyod ang sarili. Maraming bansa ang nag-abandona sa kanilang pera at nagpatibay ng ginto bilang kanilang bagong pera. Nakinig ng mabuti si James. Pagpapatuloy ni Quincy, pagkatapos magbukas ng selyo ng Earth, mawawalan din ng halaga ang ginto. Kapag dumating ang oras na iyon, ang pinakamahalagang bagay ay pagkain. Bahagya kong inimbestigahan ang sitwasyon ng Hazted City at nalaman kong ginagamit nila ang mga espiritual na kristal bilang pera. Nakarinig na noon si James ng mga espiritual na kristal ngunit hindi siya sigurado kung saan nanggaling ang mga ito, novel drama. Tila nabasa ni Quincy ang isip ni James at ipinaliwanag niya, ang mga espiritual na kristal ay isang kakaunting uri ng kristal. Ang mga ito ay mga bato ng enerhiya na nabuo sa pamamagitan ng puro Empyrean spiritual energy at maaaring gamitin upang maging pino. Nalaman ko na maraming Sealed Realms ang gumagamit ng mga espiritual na kristal bilang kanilang pera. Huminto si James at tumingin kay Quincy, nagtanong, ano ang dahilan kung bakit mo sinasabi sa akin ito? Parang hindi ko naiintindihan ang intensyon mo. Sinabi ni Quincy, ang sinusubukan kong sabihin ay ang ilan sa mga patakaran at pera ng Earth ay hindi na may lalapat. Kailangan nating sundan ang takbo ng ibang mga mundo sa kalaunan. Sa ngayon, dapat nating gawin hanggat maaari habang ang pera ay mahalaga pa. Kasabay nito, kailangan nating maghanap sa mundo para sa mga espiritual na kristal, dahil sila ang magiging pangunahing pera pagkatapos mabuksan ang selyo. Kung mas maraming espiritual na kristal ang naimbak natin, mas magiging mas malaki ang ating bansa. Nang marinig ang paliwanag niya, natauhan si James. Bahagya siyang tumango at sinabing, sige. Naiintindihan ko. Hinubad ni Quincy ang kanyang salaming pang-araw at ipinakita ang kanyang magandang mukha. Humarap siya kay James at sinamantala ang sandaling hindi ito pinansin at hinalikan siya sa pisngi. Then, she said with a mischievous smile, I enjoyed this dinner tonight. Dapat kang bumalik sa trabaho. Uuwi na ako para magpahinga. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2091. Pagkatapos kumain kasama si James ay umalis na si Quincy. Hinaplos ni James ang pisngi niyang hinalikan at napabuntong hininga. Tapos, tumalikod na siya para umalis. Sa ngayon, kailangan niya ng pera para matiyak ang maayos na pagtatayo ng Dragonville. Ngayon, ang pera sa buong mundo ay walang halaga. Kaya naman, maraming bansa ang nagsimulang gumamit ng ginto bilang bagong anyo ng pera. Naisip ni James ang kayamanang ibinaon ni Blake Davis. Ang kayamanan ay ang mga kayamanan ni Blake na naipon sa mga dekada pagkatapos niyang bumuo ng isang assassin organization. Dahil ang kayamanan ay higit sa lahat ay nasa anyo ng ginto,
Ang Dragonball ay dapat na tumagal ng ilang oras kung makukuha sila ni James. Kaya naman, nakipagkita siya kay Blake at nakipag-usap sa kanya. Nang marinig ang hiling ni James, agad na nagpadala si Blake ng mga tao upang hamukay ng kayamanan sa Sol. Matapos malutas ang usapin, umalis si James sa gabi at tumungo sa Mount Jade. Pagdating niya, kinaumagahan na. Pagdating sa paanan ng Mount Jade kinaumagahan, agad na nakuha ni James ang atensyon ng mga disipulo doon. Narito ka, Mr. Caden. Paano mo gagawin? Hey there, Mr. Caden. Lumapit ang ilang gwardya kay James at magalang na binati. Ma'am. Tumanggo si James at sinabing, narito ako para makita ang omniscient deity. Siya ay kasalukuyang nasa closed-door meditation sa likod ng bundok. Walang kalaban-laban, madaling nakapasok si James sa Mount Jade at hinanap ang omniscient deity, novel drama. Ang omniscient deity ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa isang bato habang siya ay naglalabas ng isang malakas na aura. Ang Empyrean spiritual energy ay natipon at naabsorb sa kanyang katawan. Nang maramdaman ang presensya ng isang tao, tumigil siya sa paglilinang at tumayo. Tumingin siya kay James, ngumiti siya. Nandito ka na. Ma'am. Tumanggo si James at sinabing, pumunta ako dito para talakayin kung paano pinakamahusay na makitungo sa overworld outsiders ng Hasted City. Nang marinig ito, naging malungkot ang mukha ng omniscient deity. Ang overworld outsiders ay isang banta sa mga tagalupa. Tanong ni James, dapat ba nating lipulin silang lahat para mawala ang gulo minsan at magpakailanman? Hindi. Nagmamadaling sinabi ng omniscient deity, bagaman pareho kayo ni Thea na kayang lipulin. Hasted City, dapat mong alalahanin na ang mga overworld outsiders sa Earth sa ngayon ay maliliit na fries lamang. Habang lumilipas ang panahon, paraming overworld outsiders ang lalabas. Kung lipulin natin sila ngayon, hindi natin kakayanin ang kanilang paghihiganti. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Sabik na sabi ni James, bagaman ang overworld outsiders ay hindi kikilos ng walang ingat pagkatapos ng pagpanaw ni Tristan Hasted, malapit na nilang ipagpatuloy ang kanilang karaniwang mga kalokohan kung magpapatuloy tayo. Manatiling walang ginagawa. Napabuntong hininga ang omniscient deity. Wala tayong ibang choice. Hindi tayo maaaring maging masyadong agresibo laban sa mga overworld outsiders dahil maaari tayong magkaroon ng kanilang galit. Maaari lamang nating piliin na mamuhay ng naaayon sa kanila. Bukod dito, ang mga bagay ay matatag sa ngayon. Ang kailangan nating gawin ngayon ay tumuon sa pagpapalakas ng mabilis para sa totoong apocalypse. Pagkasabi noon ay ibinigay niya kay James ang 4 na susi na naipon niya. Ito ang 4 na susi na ginamit para pakawalan ang selyo. Naniniwala ako na mas ligtas sila sa iyong mga kamay. Sa nakalipas na ilang taon, hinahanap sila ng overworld outsiders. Nag-aalala ako na hindi ko sila mailigtas. Samantala, ang tagapaglabas ng tatak ay tatanggap ng mga biyaya ng langit at lupa. Isa itong once-in-a-lifetime na pagkakataon. Sa katunayan, maraming overworld outsiders ang dumating dito para mismo sa 4 na susi. Habang papalapit tayo sa kalamidad, tiyak na gagawa sila ng matinding hakbang. Sabi ng omniscient deity, bagamat hindi pa siya nahahanap ng overworld outsiders at nalaman ang lokasyon ng 4 na susi, sandali lang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2092. Iyon ay dahil siya ang pinakamatagal na nabuhay sa Earth. Dahil dito, malaki ang posibilidad na mapasa kanya ang 4 na susi. Walang duda na alam iyon ng overworld outsiders, novel drama. Ma'am, kinuha ni James ang 4 na susi. Ang omniscient deity ay tumingin kay James at nagtanong, ano ang susunod mong planong gawin? Sabi ni James, ibinalik ni Thea si Winnie sa Kensington. Ang lahat ng mga taon ng pag-alagala ay pumihil sa akin na gumugol ng kalidad ng oras sa aking pamilya. Dahil payapa na kami at ang overworld outsiders ay hindi pa makakasama sa kanilang mga gawain sa ngayon, plano kong bumalik sa Kensington at gumugol ng ilang oras sa aking anak. Oo naman, sabi ng omniscient deity. Nagsumikap ka sa mga nakaraang taon. Oras na para magpahinga ka. Tumingin si James sa omniscient deity. Batay sa kanyang unang pag-iisip, lipulin niya ang overworld outsiders sa Hasted City at sasakupan kaagad ang Hasted City. Gayunpaman,
Ang omniscient deity ay nag-aalala na sila ay magkakaroon ng galit ng overworld kapag naalis na ang Selyo. Dahil hindi umaasa ang mga taga-lupa na makalaban sa kanila, nagpa siya ang dalawa na manatili muna at obserbahan ang sitwasyon sa ngayon. Hanggat ang overworld outsiders ay hindi kumilos ng padalos-dalos, hindi sila gagawa ng hakbang laban sa kanila. Pagkatapos ng talakayan, iniwan ni James ang Mount Jade at nagtungo sa Kensington. Ang Sword Realm ay isa sa mga sealed realm sa Earth. Kahit na ang mundong ito ay katamtaman sa laki, gayunpaman ay mas malaki ito kaysa sa ibabaw ng Earth. Sa tuktok ng isang bundok sa Sword Realm, isang walang hugis na sword energy ang lumulutang sa hangin. Ito ay magiging isang magandang tanawin kung hindi dahil sa napakalaking layunin ng pagpatay na nakatago sa ilalim nito. Isang lalaki ang nakaupo sa isang lotus position sa bundok. Magulo ang kanyang buhok, at hubot-hubad siya mula baywang pataas. Magulo, mukha siyang barbaro. Habang dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ang sword energy na lumulutang sa hangin ay pumasok sa kanyang katawan at nawala ng walang bakas. Dahan-dahan siyang tumayo, free whoosh. Sa pagkakataong iyon, bumungad sa kanya ang isang kulot na matandang lalaki. Ang lalaking hubot-hubad mula baywang pataas ay agad na bumati ng may paggalang, "Master." "Ma'am." Tumango ang matanda. Nakasuot siya ng puting roba. Siya ay may puting buhok at mahabang balbas. "Jerome Nicola, pagkatapos ng maraming taon ng pagsusumikap, matagumpay mong naitanim ang sword intent sa loob ng iyong katawan. Ngayon, ang selyo sa Earth ay malapit ng matanggal. Samantala, ang magpapalaya ay tatanggap ng mabubuting biyaya ng langit at lupa. Ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa iyong paglilinang ng sword intent." Nagsalita ang matanda, habang si Jerome ay matamang nakikinig. Mayroong humigit kumulang 3,000 sealed realms, na mas kilala bilang 3,000 worlds, kung saan mayroong maraming mga likas na henyo. Nararamdaman ko na malapit nang ilabas ang selyo. Gayunpaman, magkakaroon ng isang mahusay na providence sa Earth bago iyon. "Anong ibig mong sabihin, Master?" Bahagyang umiling ang matandang lalaki at sinabing, "Hindi ko rin alam. Nararamdaman ko na ang probidensyang ito ay pambihira, at mukhang partikular ito para sa 3,000 mundo. Ang nakababatang henerasyon ay magkakaroon ng karapatang makipagkompetensya para sa probidensya. Bukod dito, ang selyo sa Earth ay malapit ng kumalas. Dahil dito, maaari kang magtungo sa Earth ng walang bayad." Nang marinig ito, ikinuyom ni Jerome ang kanyang mga kamao at sinabing, "Hindi kita pababayaan, guro. Pupunta ako sa Earth at durugan ang lahat. Ang Diyos ay magiging akin. Huwag mong pababayaan ang iyong bantay, Jerome. Bagamat naitanim mo na ang sword intent sa iyong katawan at nalinang ang hindi magagapi na sword intent, maraming mahuhusay na henyo sa mundong ito. Batay sa hula ng mga primordial, magkakaroon ng maraming mga taga-lupa na mabibiyayaan ng supreme spiritual root sa henerasyong ito. Taglay nila ang nakakatakot na lakas." Ngumuso si Jerome at sinabing, "Paano kung mayroon silang supreme spiritual root? Crush ko silang lahat pareho." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2093. Ang overworld ay ang unang mundo sa loob ng sealed realms. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang kahoy na upuan sa harap ng isang kahoy na bahay sa overworld. Siya ang pinakadakila sa overworld at ang pinuno ng anak ng langit. Bilang tagalikha ng Four Seasons Sword Art, dumaan siya sa maraming titulo. Kung minsan, tinawag siyang Supreme Four Seasons. Minsan, kilala siya bilang Four Seasons Man. Sa sandaling iyon, nakatayo sa kanyang harapan ang isang lalaki na mukhang 25 taong gulang. Nakasuot siya ng kulay abong damit, at may espada sa likod. Ang kaluluwang lampara ng anak ng langit ay namatay. Lumipas na siya. Nagsalita ang Supreme Four Seasons. Galit na galit, sinabi niya, "Hindi ko alam kung ano ang naranasan niya sa Earth, pero siya ang pinakamamahal kong disipulo. Magnus, nararamdaman ko na malapit nang lumitaw ang isang dakilang providence sa Earth." Bukod dito, ang selyo ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagluwag. Kapag nangyari iyon, maaari kang magtungo sa Earth nang walang anumang mga hadlang. Ipinapadala kita sa lupa upang kunin ang 4 na susi at imbestigahan ang pagkamatay ng anak ng langit. Lilipulin ang mga salarin ng walang awa. Naiintindihan. Si Magnus Quinton,
na nakaluhod, ay nagsabi ng may determinasyon, hindi ko siya hahayaang mamatay ng walang kabuluhan, guro. Ipaghihiganti ko siya kahit sino pa ang pumatay sa kanya. Ma'am, tumango ang Supreme Four Seasons, novel drama. May oras pa bago lumuwag ang selyo. Dahil sabik kang matutunan ang Four Seasons Sword Art, ibibigay ko sa iyo ang sword technique ngayon. Naramdaman din ng makapangyarihang mga magsasaka ng ibang mga mundo na malapit nang bumaba sa Earth ang isang dakilang probidensya. Matyaga nilang hinintay na lumuwag ang selyo, sa pag-asang magtungo sa Earth at makipagkompetensya para sa Providence. Kasabay nito, sa Celestial Abode, ang Spirit Tool ay nakatayo sa tuktok ng isang bundok, nakatitig ng blanko sa tanawin ng labas ng mundo. Malungkot na ekspresyon ang suot niya. Kasangkapan ng espiritu. Tumingin sa kanya si Sophie at nagtanong, ano ang malungkot na ekspresyon? Ang mundo ay malapit nang bumaba sa kaguluhan. Malungkot na sabi ng Spirit Tool. Ha? Naguguluhang tanong ni Sophie, anong ibig mong sabihin? Nagtanong ang Spirit Tool, wala ka bang nararamdaman? Nang marinig ito, nagsimulang makaramdam si Sophie. Pagkaraan ng ilang oras, napabulalas siya. Anong dakilang probidensya? Talagang, mahinang sinabi ng Spirit Tool, ang selyo ay nagpapakita ng mga senyales ng pagluwag, at ang pinakamay kakayahang mga individual ng 3,000 sealed realms ay malapit nang magtipon sa Earth upang makipagkompetensya para sa Providence. Sa kasalukuyang lakas ng mga tagalupa, mahihirapan silang ipagtanggol laban sa nag-iisang outsider, pati na ang lahat ng outsiders ng 3,000 na mundo. Nagtataka ako kung si James ay maaaring lumabas na matagumpay at makakuha ng Providence sa pagkakataong ito. Ang paglitaw ng Diyos ay nangangahulugan lamang na ang kapahamakan ay nasa atin. Ang unang kalamidad ng mga tagalupa ay narito na sa wakas. Pagkatapos ng kalamidad na ito, ang populasyon ng mga tagalupa ay bababa ng mabilis. Sana masanay na sila sa bago nilang environment as soon as possible. Nag-aalalang sabi ng Spirit Tool. Gayunpaman, walang pakialam na sinabi ni Sophie, walang dapat ipag-alala, Spirit Tool. Hindi bababa sa hindi lahat ay mamamatay. Say, kung hindi dahil sa age restriction, makakalaban ko rin ang Providence. Sinabi ng Spirit Tool, ang 4 na kalamidad ay nasa atin, at ang selyo ay malapit ng ilabas. Iniisip ko kung sino ang mapalad na maglalabas ng selyo at magtamaw ng tulong ng langit at lupa. Hindi alam ni James na malapit nang bumaba sa Earth ang isang dakilang Providence, ni hindi niya alam na malapit nang dumating ang mga magsasaka mula sa 3,000 mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2094. Ang mga henyo na malapit nang lumitaw ay lubos na natabunan ng mga lalaki tulad ng anak ng langit at Tristan Hasted. Wala ring alam si James tungkol sa paparating na first calamity. Sa sandaling ito, siya ay nasa isang eroplano patungo sa Kensington. Matapos lumapag ang eroplano sa rehiyon ng militar ng Kensington, bumaba siya sa eroplano, umalis sa rehiyon ng militar, at nagmamadaling pumunta sa tirahan ng mga kalahan. Gayunpaman, sa sandaling umalis siya sa rehiyon ng militar, isang babae ang hamarang sa kanyang landas. Nakatalikod ang babae kay James. Nakasuot siya ng puting damit at may mahabang itim na buhok. Bilang lumingon siya, nakilala agad siya ni James. Nagmamadali siyang lumapit sa kanya at tinanong, Ms. Custodian, ano ang nagdadala sa iyo dito sa Kensington? Ang babae ay walang iba kundi ang tagapag-alaga ng Kamara ng mga Kasulatan. Tumingin siya kay James at sinabing, pumunta ako dito para sabihin sa iyo ang isang bagay. Huwag mag-atubiling sabihin ang iyong isip. Tumingin si James sa custodian na may seryosong ekspresyon sa mukha. Pag-uusapan natin ito habang naglalakad tayo. Ilang hakbang pasulong ang tagapag-ingat. Nagmamadaling hinabol siya ni James at tinanong, ano ba talaga ang nangyari at dinala ka rito? Ang tagapag-ingat ay nagtanong, narinig mo ba na ang Earth ay dadaan sa 4 na sakuna bago ilabas ang selyo? Bahagyang tumango si James at sinabing, narinig ko ito mula sa omniscient deity. Noon, inakala pa niya na ang 4 na banal na hayop ang magdadala ng 4 na kalamidad. Sinabi ng tagapag-ingat, nalaman ng omniscient deity ang tungkol sa 4 na kalamidad mula sa kanyang Panginoon, na may limitadong pangunawa sa paksa. Habang ang 4 na kalamidad ay bumaba sa mundo, magkakaroon din ng 4 na dakilang paglalaan.
Pakiramdam ko ay malapit nang dumating ang unang kalamidad. Nangangahulugan din ito na ang isang dakilang probidensya ay nasa atin. Nang marinig ito, natigilan si James. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa mga providences. Nababahala lamang siya sa apat na kalamidad, novel drama. Nakasuot ng mataimtim na ekspresyon, nagtanong siya, ano ang unang kalamidad? Sinabi ng tagapag-ingat, ang kapaligiran ng Earth ay sasailalim sa isang malalim na pagbabago. Babagsak ang itim na ulan mula sa langit, at hindi mabilang na mga banyagang virus ang makakarating dito. Ang mga umaangkop sa mga virus ay mababago ang kanilang mga pangangatawan, samantalang ang mga nabigong umangkop sa bagong kapaligiran ay mapapahamak. Maikling ipinaliwanag ng tagapag-alaga kung ano ang susunod na maaaring mangyari. Sa anumang kaso, ito ang simula ng katapusan at isa ring pasimula sa paglabas ng selyo. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni James. Hindi niya akalain na magiging ganito kahirap ang sitwasyon. Maraming mamamatay, tanong niya. Bahagyang tumango ang custodian. Oo naman. Ang unang kalamidad ay tinatayang lilipulin ang isang katlon ng sangkatauhan. Huminga ng malalim si James. Talagang natulala siya. Inaliw siya ng custodian. Huwag mag-overthink sa mga bagay-bagay. Kahit na nakakatakot ang apat na kalamidad, ang mga tagalupa ay hindi mawawala. Ang mga mabubuhay ay lalakas lamang. Nag-aalalang tanong ni James, may paraan ba para maiwasan ito? Umiling ang custodian. Hindi. Nagtanong muli si James, kung ganoon, ano ang probidensya na lilito pagkatapos ng kalamidad na ito? Bahagyang umiling ang custodian at sinabing, hindi ko rin alam ang tungkol dyan. Ang alam ko lang na ang Providence ay magbibigay daan sa iyo upang madagdagan ang iyong lakas ng husto. Baka ikaw pa ang maging pinakadakila sa mundo. Napahinto siya sa paglalakad at tumingin kay James. Ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot habang sinabi niya, naparito ako ngayon upang himukin ka na sakupin ang Diyos para sa iyong sarili. Ikaw man o si Thea, hinding-hindi mo dapat payagan na mahulog sa kamay ng mga outsiders ang Providence. Kung hindi, magkakaroon ng mapaminsalang kahihinatnan para sa sangkatauhan. Nang makita ang kanyang malungkot na ekspresyon, tumango si James at sinabing, gagawin ko ang aking makakaya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2095. Ang tagapag-ingat ay nagdala ng masamang balita, ang unang kalamidad ay malapit nang bumaba sa lupa at magdulot ng malaking pagkawasak sa mga tao. Bilyon-bilyon ang mamamatay. Naguguluhan si James. Wala siyang ideya kung ano ang magiging Earth pagkatapos ng unang kalamidad. Pagkatapos, tumungo siya sa tirahan ng mga kalahan. Bago pa man siya makapasok sa bahay ay narinig na niya ang ingay ng mga taong masayang nag-uusap palayo. Nagtanghalian sila. Pinindot niya ang doorbell, novel drama. Maya-maya, may sumagot ng pinto. Si Tommy iyon. Nang makita si James, natigilan siya bago inayos ang sarili. Bumalik ka na James. Please pumasok ka. Lolo, Thea, bumalik na si James. Lumakas ang boses ni Tommy. Tumayo ang lahat. Pagpasok sa bahay, tumakbo ang isang batang babae patungo kay James at niyakap ang binti nito, na masayang nagyaya. Tatay, bumalik ka na. Si Winnie iyon. Ngayong 7 taong gulang na siya, tumangkad na siya. Bagamat madalang na umuwi si James, alam ni Winnie ang hitsura ng kanyang ama. Lumapit si Thea sa kanya at nakangiting sinabing, bumalik ka na. Ma'am, tumango si James. Isinantabi ang iniisip, pumasok siya sa villa. Agad namang inutusan ni Lex ang kanyang mga katulong na kumuha ng mga ekstrang kubyertos. Nagtanghalian si James sa tirahan ng mga kalahan. Pagkatapos ng tanghalian, umupo si James sa isang upuan sa looban na may pagtatampo sa mukha. Hinawakan ni Thea ang kamay niya at tinanong, anong meron? Ganito ka na simula nang bumalik ka. Sinabi sa kanya ni James ang tungkol sa unang kalamidad. Sinabi sa akin ng tagapag-ingat na ang unang kalamidad ay nasa atin. Mawawala ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Hindi lamang iyan, ngunit sinabi rin niya na ang isang dakilang Providence ay malapit nang lumitaw sa Earth, at nais niyang sakupin natin ang Providence sa anumang paraan na kinakailangan. Nang marinig ito, agad na tumayo si Thea at napabulalas, seryoso ka? Oo. Tumango si James at sinabing, kapag lumitaw ang unang kalamidad, ito ay mangangahulugan ng katapusan ng mundo.
Bagamat alam kong darating ang araw na ito sa bandang huli, hindi ko inaasahan na magiging ganito kabilis. Napuno ng pagkabalisa si James. Bagamat naghanda na siya para sa apocalypse, gayunpaman ay nasa kawalan siya habang papalapit ang araw. Thea collected herself after the initial shock and grabbed James's hand, saying with determination, kahit anong mangyari sa hinaharap, nasa tabi mo ako. Haharapin ko lahat ng paghihirap kasama ka. Nang marinig ito, sinubukan ni James na pigilan ang kanyang mga luha. Ngayon, si Thea at Winnie na lang ang umalalay sa kanya. Napabuntong hininga siya. I really hope that peace can return to Earth. Sa ganoong paraan, mabubuhay ako ng simple kasama ka. Gayunpaman, ang araw na iyon ay maaaring hindi na dumating ngayon. Isang malungkot na kinabukasan lamang ang naghihintay sa atin, at baka mawalan pa tayo ng buhay. Nagmamadaling sinabi ni Thea, hindi mangyayari iyon. Mommy, Daddy, tumakbo si Winnie papunta sa kanila. Gusto kong pumunta sa amusement park. Isinasantabi ni James ang mga iniisip, tumingin si James kay Winnie at tinapik ang ulo nito, nakangiting sinabing, oo naman. Dadalhin kita sa amusement park. Sa mga sumunod na araw, nanatili si James sa Kensington at sinamahan ang kanyang pamilya. Sa isang gabi makalipas ang 2 linggo, nakaupo si James sa balcony ng villa, humihit-hit ng sigarilyo habang pinagmamasdan ang madilim na kalangitan. Ang dilim ngayong gabi ay medyo kakaiba. Boom! Isang kidlat ng pilak na kidlat ang nagpapaliwanag sa madilim na kalangitan, at isang nakakabinging kulog ang umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Thea kay James na nakapijama. Darling, gumagabi na. Dapat matulog na tayo. Wika niya sa malambing na boses. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2096. Ma'am. Tumango si James. Saktong pagtayo niya at papasok na sana sa kwarto ay may pamatak na butil ng ulan mula sa bubong papunta sa mukha niya. Bigla niyang itinaas ang kamay at pinunasan ang patak sa mukha niya. Gayunpaman, sa pagpunas ng kanyang mukha, siya ay nanlamig. Itim ang palad niya. Itim na patak ng ulan. Nakasuot ng nagtatampo na ekspresyon, itinaas ni James ang kanyang ulo at tumingin sa itim na kalangitan. Dumating na ba ang araw sa wakas? Novel drama. Dumagundong. Nagtama ang kidlat, at umugang ang kulog. Peter Patter. Bumuhos ang ulan mula sa langit. Gayunpaman, ang mga patak ng ulan ay itim. Nakakatakot, kapag ang ulan ay nakipag-ugnayan sa lupa, tila naagnas ang lupa. Ang lupa ay nagbigay ng masangsang na amoy. Ano? Natigilan si Thea. Naramdaman niya ang kanyang mukha, napagtanto niyang may mga patak din ng tubig sa kanyang balat. Kitang-kita niya na itim ang kulay ng mga patak. Kahit na isang makapangyarihang martial artist, ramdam niya ang kaagnasan ng ulan. Darling, dumating na ba ang unang kalamidad? Ma'am. Madilim na tumango si James. Ang unang kalamidad ay nasa atin. Ano ang dapat nating gawin? Nag-aalalang tanong ni Thea. Walang magawa si James. Ano pa ang magagawa niya? Ito ay isang gawa ng kalikasan. Gaano man kalakas ang isang tao, hindi maaaring hadlangan ng isa ang daan ng kalikasan. Bumalik na tayo sa kwarto natin. Hinawakan ni James ang braso ni Thea at bumalik sa kwarto. Hindi siya umimik, sa halip ay ginamit niya ang kanyang kasalukuyang katayuan upang ipaalam sa Supreme Commander ni Sol, Thomas ni Japire, Sky ni Tacrires, Langston ni Lothian, at maging ang taong namamahala sa Wormstead tungkol sa sitwasyon. Ito ay isang natural na sakuna na kailangan mong bigyan ng malaking kahalagahan, sasabihin sa iyong mga tao na iwasang lumabas hanggat maaari mula ngayon. Kailangan nating magligtas ng maraming buhay hanggat kaya natin. Ipinaalam ni James sa mga pinuno ng estado. Breaking news, mga kababaihan at mga ginoo, ito ang National Meteorological Bureau. Nagsimula nang bumuhos ang itim na ulan mula sa kalangitan. Para sa iyong kaligtasan, mangyaring manatili sa ginhawa ng iyong mga tahanan. Sinimulan ni Sol na hikayatin ang mga tao na manatili sa loob ng bahay. Bumuhos ang ulan sa buong magdamag sa buong mundo. Nagkaroon ng malakas na pag-ulan sa ilang lugar at ambon sa iba. Sa anumang kaso, ang buong mundo ay nakakaranas ng parehong kababalaghan. Ang ilang mga tao na nanatili sa labas ay hindi pinansin ang ulan pagkatapos mabasa. Gayunpaman, pagdating sa bahay,
nagsimula silang makaranas ng lagnat, at ang kanilang mga katawan, nagsimulang magpakita ng mga kakaibang sintomas. Nang gabing iyon, buong kapasidad ang mga ospital. Habang tinatangay ng sakuna ang mundo, ang ilan ay sumigaw sa takot, bakit? Bakit ito nangyayari sa atin? Diyos, sagutin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng sangkatauhan ay umungal sa pagkabigo. Buong gabing hindi nakatulog si James. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa kasalukuyang krisis. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan, lumitaw ang isang siwang sa kalangitan, at nagsimulang bumuhos ang mga figure mula sa loob. Sila ang mga outsiders na dumating sa Earth. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2097. Isang bitek ang lumitaw sa langit. Habang ang crack ay konektado sa 3,000 Sealed Realms, ang outsiders ay nagsimulang bumaba sa Earth. Nang makita ito, naging malungkot ang ekspresyon ni James. Nandito na ang calamity, darling. Nasa looban ng villa ang dalawa. Nang makita ang bitek sa langit at ang mga figure na lumilitaw mula sa loob, hinawakan ni Thea ang braso ni James at nag-aalalang sinabi, marami sila. Hindi ito magandang balita para sa atin. Huminga ng malalim si James. Dahil nangyari na ito, maaari lamang nating gawin ang mga bagay sa isang hakbang sa isang pagkakataon. Alam ni James na darating ang araw na ito. Para sa araw na ito, marami siyang ginawang paghahanda. Gayunpaman, ngayong dumating na ang araw, napagtanto niya na ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Ano ang dapat nating gawin? Hinawakan ni Thea ang braso ni James at tinanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Bahagyang umiling si James at sinabing, hindi ko rin alam. Wala tayong masyadong magagawa sa ngayon. Hindi natin alam kung gaano kalakas itong mga outsiders. Dahil dito, maaari lamang tayong manatili at obserbahan ang sitwasyon. Ma'am, tumanggo si Thea. Pagkatapos, bumalik ang dalawa sa kanilang silid. Pagkalabas ng balkonahe, napalibutan sila ng mga kalahan na naghihintay sa labas. Sabi ni Lex, James, Thea, siguradong nagkakaintindihan kayong dalawa sa nangyayari. Ano ang itim na ulan kagabi? Sino ang mga outsiders na pumasok sa pamamagitan ng fissure sa langit? Ano ba talaga ang nangyayari? Na-release na ba ang seal? Napatingin ang mga kalahan kina Thea at James at naghintay ng kanilang tugon. Ang mga kalahan ay isang martial family na ngayon. Dahil naubos na nila ang dugo ng dragon, medyo malakas sila. Kahit na kung ihahambing sa mas malawak na sinaunang martial world, sila ay itinuturing na isang makapangyarihang pamilya. Dahil dito, marami silang insider information na hindi alam ng publiko. Gayunpaman, kahit na sila ay walang ideya kung ano ang nangyayari sa sandaling ito. Sa pagtingin sa mga kalahan, tapat na sumagot si James, ang ulan kagabi ay isa sa mga kalamidad bago maalis ang selyo. Ibig sabihin, nasa atin na ang apocalypse. Pagkatapos, nagsimulang sabihin ni James ang mga patakaran. Isa, kailangan nilang manatili sa loob ng bahay sa lahat ng oras. 2, kailangan nilang gastusin ang lahat ng kanilang pera sa pagkain at itabi ang pagkain. 3, kailangan nilang dagdagan ang kanilang cultivation base hanggat maaari. Iyon ay dahil baka makatama sa panahon ng kalamidad tulad nito, novel drama. Sinabi ni James sa kanila ang mga alituntunin na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang marinig ang kanyang sasabihin, nanatiling tahimik ang mga kalahan. Makalipas ang ilang oras, huminga ng malalim si Lex. Ano ba ang nangyayari? Paano naging ganito ang ating mundo? Ang apocalypse ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Sige, dahil may importante akong gagawin, hindi na ako dapat magtagal dito. Dapat akong bumalik sa Wormstead sa lalong madaling panahon. Ngayon, kinailangan ni James na bumalik sa Wormstead at patatagin ang sitwasyon sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang kabuoang pagbagsak. Iyon ay dahil kasunod ng pagulan, maraming ospital sa buong mundo ang nasa buong kapasidad. Sa isang gabi lamang, milyon-milyon ang nasawi sa mga kamay ng hindi kilalang virus. Dahil dito, maraming mga bansa at rehiyon ang nagsimulang mawalan ng kontrol. Habang bumaon ang pagkaunawa na ang kalamidad ay nasa sangkatauhan, tumaas ang bilang ng krimen sa lahat ng dako. Nais ni James na magtayo ng isang bansang walang banta sa labas.
Hindi niya ginustong mangyari ito sa Wormstead. Pagkatapos ng lahat, ito ay labag sa kanyang pangunahing dahilan sa pagtatatag ng Wormstead. Samahan mo ako, darling. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2098, hinawakan ni Thea ang braso ni James. Sa sandaling iyon, nais lang niyang harapin ang kasalukuyang paghihirap sa tabi niya. Naniniwala siyang magiging maayos ang lahat sa huli. Ma'am, novel drama, tumanggol si James. Sa pagkakataong ito, hindi na nila isinama si Winnie sa halip ay iniwan siya sa mga kalahan. Medyo mapayapa si Sol sa sandaling iyon. Dahil dito, ang pag-iiwan sa kanya sa Kensington ay isang mahusay na pagpipilian. Bagamat nag-aatubili silang makipaghiwalay sa kanya, wala silang ibang pagpipilian. Makalipas ang isang araw, dumating sina James at Thea sa Wormstead. Sa Wormstead Palace, ipinatawag ni James ang Celestial Abode at tinawag ang Blythe King, Henry, at Delaney Cabrol. Sa tabi ng Wormstead's Elite Eight, Blake Davis, Quincy, at ang iba pa, ang mga nakatataas na awtoridad ng Wormstead ay nagtipon para sa isang pulong. Nakaupo sa pangunahing upuan, sinabi ni James na may tame-time na ekspresyon sa kanyang mukha, itinatag ko ang Wormstead upang maghanda para sa kalamidad. Akala ko may ilang taon pa tayo. Hindi ko ine-expect na ganito kabilis ang mangyayari. Blake, kumusta ang sitwasyon sa buong mundo sa ngayon? Tanong ni James. Sa sandaling iyon, wala siyang alam sa nangyayari sa labas. Si Blake, bilang isa sa mga taong namamahala sa Wormstead, ay may mas malinaw na pananaw sa mga nangyayari. Lumapit si Blake at sinabing, grabe ang sitwasyon. Sinira ng ulan kagabi ang mga pananim sa buong mundo. Bukod dito, mayroong nakakatakot na virus sa mga patak ng ulan. Mga 80% sa mga dumating sa pakikipag-ugnay sa ulan ay nahawahan ng virus. Ang ilan ay nakaranas ng banayad na sintomas, samantalang ang iba ay namatay. Ang ilan ay namatay sa loob ng ilang maikling oras. Sa ngayon, nasa 50 milyon na ang nasawi. Kailangan kong idagdag na ang bilang na ito ay batay sa mga konserbatibong pagtatansya. Dahil maraming mga rehiyon ang hindi pa nag-uulat ng anumang mga numero, ang sitwasyon ay maaaring mas malala kaysa sa iniisip natin. Marahil 100 milyon, maaaring namatay na. Sa ngayon, ang mundo ay nasa kaguluhan. Malungkot na sabi ni Blake. Maikling inilarawan niya ang resulta ng pag-ulan. Nang marinig ito, naging kakaiba ang ekspresyon ni James. Mukhang tama ang custodian. Mahigit sa 1/4 ng sangkatauhan ang mamamatay. Ito ay isang nakakatakot na figure. Nagtanong si Mikadan, ano ang dapat nating gawin ngayon, James? Pinag-isipan ito ni James at sinabing, ito ay natural na sakuna, at wala tayong magagawa kundi maghintay. Ipinatawag ni James ang mga taong namamahala sa Wormstead at nag-organisa ng isang pulong. Binanggit niya ang ilang mga punto. 1. Dapat silang magligtas ng maraming buhay hanggat maaari. 2. Dapat nilang sabihin sa publiko ang katotohanan tungkol sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. 3. Dapat nilang ibunyag ang mga lihim ng mga pamamaraan ng paglilinang at payagan ang lahat na maglinang. Iyon ang tanging paraan para makaligtas ang sangkatauhan sa sakunan na ito. Pagkatapos ng pagpupulong, personal na tinawagan ni James sina Langston, Thomas, Sky, at ang Hari ng Sol at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang mga plano na pagyamanin ang lahat. Sumang-ayon ang lahat sa kanyang plano. Matapos ipaalam sa iba pang mga pinuno ng estado, nakahinga ng maluwag si James. Ito ang pinakamaraming magagawa niya para makatulong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2099. Nanatili si James sa Wormstead sa buong araw. Habang bumubuhos ang balita tungkol sa mga nangyayari sa buong mundo, kinatatakutan niya ang pinakamasama. Pagsapit ng gabi, muling bumuhos ang itim na ulan mula sa langit. Dahil sa mga pangyayari kagabi, walang gumagala sa labas at nanatili lang sa loob ng bahay. Ang ulan ngayong gabi ay hindi gaanong mapanire kaysa kagabi. Sa isang lungsod sa Seoul, dumaloy ang malabo na tubig sa underground drainage system habang ang mga bangkay ng mga daga ay nababad sa tubig. Mula sa sulok, lumitaw ang isang higanteng daga. Ito ay halos kalahating metro ang haba, at ang mga ngipin nito ay matatalas at nagbabanta. Isa itong mutated na daga.
Matapos mahawahan ng tubig ulan, ang mga hindi kilalang virus ay pumasok sa katawan nito, na naging sanhi ng mabilis na pag-mutate ng katawan nito. Taglay ang matinding lakas, tumalon ito sa hangin at lumapag ng ilang metro ang layo. Habang ang napakalaking katawan nito ay humahampas sa dingding ng underground drainage, nagsimulang lumitaw ang mga bitek. Kasabay nito, maraming mga hayop ang nagsimulang mag-mutate sa buong mundo. Ang ilang mga langgam ay mas malaki na ngayon kaysa sa mga baka, at ang ilang mga hayop ngayon ay kasing laki ng mga bundok. Matapos mahawa ng virus, nag-mutate sila sa maikling panahon. Sa 10 p.m., si James ay nakaupo sa pangunahing bulwagan ng Wormstead Palace. James, sa pagkakataong iyon, nagmamadaling pumasok si Henry. Anong mali? Si James, na malalim ang iniisip, ay inipon ang sarili. Nang makita ang nag-aalalang mukha ni Henry, nagtanong siya, may nangyari bang masama? Sinabi ni Henry, nakatanggap lang ako ng balita mula kay Saul na may grupo ng mga daga na nag-mutate sa Hulalaw City, na nagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng napakalaking lakas. Ang mga daga ay nagdulot ng malaking pagkasira sa buhay at ari-arian ng tao, na nagdulot ng malaking kaguluhan sa loob ng lungsod. Sa ngayon, mahigit 50,000 tao na ang napatay. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni James. Nagpatuloy si Henry, ang ilang mga martial artist sa loob ng Saul ay nagtungo sa direksyon ng Hulalaw City upang lipulin ang mga mutated na daga na ito. At saka, maraming mga hayop ang nag-mutate sa isang gabi. Parehong tumaas ang kanilang lakas at laki. Maraming rehiyon sa Saul ang nagkagulo. Maraming balita ang dala ni Henry. Ang lahat ng mga kaganapan ay tila naganap sa Saul. Walang magawa si James sa kanila. Tinanong niya, kumusta ang sitwasyon sa Wormstead? Novel drama. Sinabi ni Henry, dahil ang Black Dragon Army ay binubuo ng mga martial artist, ang sitwasyon ay stable sa ngayon. Bagamat mababa ang kanilang hanay, hindi sila apektado ng ulan. Bukod sa 400,000 Black Dragon Army na pumasok sa Celestial Abode, marami pang iba, ay nasa duty. Kapag nagpakita ang mga mutated na nilalang sa kanilang sarili, lilipulin nila sila kaagad. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Lumilitaw na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nawalan ng kabuluhan. Hindi bababa sa Wormstead ay stable nang tumama ang calamity. Iniutos ni James, inutusan ang lahat ng sibilyan na manatili sa loob ng bahay sa lahat ng oras. Kung mayroong anumang emerhensya, utusan silang makipag-ugnayan sa Black Dragon Army sa lugar. Dapat lang silang umalis kasama ang kumpanya ng hukbo. Naiintindihan. Tumanggo si Henry at mabilis na tumalikod para umalis. Pagkalabas niya ng palasyo, pumasok si Thea. Nakasuot siya ng itim, at ang mahaba niyang itim na buhok ay kumaway sa ere. Ang kanyang mga tampok ay pinong at pinong, accentuating kanyang kagandahan. Habang nasa labas siya ng palasyo, narinig niya ang buod ng sitwasyon ni Henry. Hindi lang iyan, binabantayan din niya ang Martial Arts Forum. Naglakad siya papunta kay James at umupo sa tabi niya, marahang hinawakan ang braso nito. Huwag kang mag-alala, darling. Soon, matatapos din ang lahat. Sana nga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2100. Napabuntong hininga si James. Bagaman ito ay simula pa lamang, ang kabigatan ng sitwasyon ay naging dahilan para matakot siya sa mga susunod na mangyayari. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan, nakatayo si James sa pintuan ng Wormstead Palace. Bumubuhos pa rin ang itim na ulan mula sa langit habang ang mga puddles ng madilim na tubig ay bumabalot sa lupa. Malabo na nakikita ni James ang isang itim na aura na nagmumula sa tubig, na pumailan lang sa langit at nananatili lamang doon. Napuno ng katahimikan ang hangin, novel drama. Nakatayo sa tabi ng mga tarangkahan, tinitigan ni James ang mga puddles sa lupa at ang madilim na ulap sa abot tanaw. Kitang-kita niya ang itim na aura na tumatama sa kanyang katawan. Hinihigop ng kanyang mga pores ang madilim na aura na namamalagi sa hangin habang unti-unting tumataas ang kanyang pisikal na lakas. Alam niyang ito ay providensya sa kanya. Gayunpaman, ito ay nakamamatay sa mga tao. Hindi lahat ay nagtataglay ng demonyong katawan na tulad niya na maaaring magpapataas ng lakas nito sa pamamagitan ng pagsipsip ng kahit ano. Isang sentimos para sa iyong mga iniisip, darling. Lumapit si Thea sa kanya at tumabi sa kanya.
Tumingin si James sa tubig ulan at sa mga halaman na naaagnas sa malayo, bumubulong, ano ang daan para sa mga tao? Bakit ito nangyayari? Baka may tao sa likod nito. Maraming tanong ang nasa isip ni James. Gayunpaman, walang makakapagbigay sa kanya ng anumang sagot. Clack, clack, clack. Sa sandaling iyon, naririnig ang tunog ng mga yabag. Napalingon si James at nakita ang isang lalaking papalapit sa di kalayuan. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na kapote at isang straw na sombrero na sumasangga sa kanyang katawan mula sa kinakaing unti-unting tubig ulan. Nang makita ang lalaki, masama ang pakiramdam ni James. Kahit na ito ay Wormstead Palace, ang lalaking ito ay nakalapit ng hindi na-detect. Napatitig siya sa papalapit na lalaki. Maya-maya, 10 metro na lang ang layo ng lalaki sa kanya. Inalis ng lalaki ang kanyang straw hat para makita ang kanyang mukha. Mukha siyang 20 taong gulang at may ordinaryong hitsura. Sino ka? Nagsalubong ang kilay ni James. Sumulyap ang lalaki kay James bago tumingin kay Thea. Wearing a composed look on his face, he asked, "Are you James and Thea?" Oo, sumagot ng totoo si James. Ang pangalan ko ay Magnus Quinton. Aha, bahagyang tumango si James at sinabing, may negosyo ka ba sa akin? Si Magnus, sa kabilang banda, ay malamig na sinabi, I came from the overworld. Nang marinig ito, nagsimulang tumunog ang mga alarm bell sa isip ni James. Nagpatuloy si Magnus, mayroon akong isang nakababatang disipulo na tinatawag na anak ng langit. Kahit na siya ay dumating dito bago ako, siya ay namatay sa mga kamay ng isang makalupa. Walang ganang sabi niya na para bang walang pakialam sa kanya ang bagay na iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2101. Ang mga salita ni Magnus ay nagpalamig sa gulugad ni James. Sa sandaling binanggit niya ang anak ng langit bilang kanyang junior, agad na nagkaroon ng masamang pakiramdam si James tungkol dito. Nandito ang lalaking nauna sa kanya para maghiganti. Tumingin siya kay Magnus at nanatiling tahimik. Nakasuot ng tahimik na hitsura sa kanyang mukha, binigkas ni Magnus ang bawat salita, nawala ang anak ng langit, sa iyo dahil mahina siya. Mag-away tayo kung saan nag-away kayong dalawa. Pagkatapos niyang magsalita, hinubad niya ang kanyang mga damit sa manggas at ibinato iyon kay James. Bibigyan kita ng 1 buwan para maghanda. Lalaban tayo hanggang kamatayan sa Mount Bane sa 1 linggo. Lalong lumalayo ang boses ni Magnus habang unti-unting nawala sa manipis na hangin. Tiningnan ni James ang gauntlet sa kanyang kamay na mabigat sa kanya. Darling, boses ni Thea. Inayos ni James ang sarili at malungkot na sinabi, ito ang nakatatanda ng anak ng langit at ang pinakamalakas na disipulo ng overworld. Ang anak ng langit ay napakalakas, at nagsumikap ako upang lipulin siya. Ngayon, gayunpaman, wala akong ideya tungkol sa lakas ng aking kalaban. Si James ay hindi natatakot sa labanan. Gayunpaman, hindi niya alam kung gaano kalakas ang kanyang kalaban. Nandito na ako, sabi ni Thea, bakit hindi ako pumalit sa iyo? Bahagyang umiling si James at sinabing, hindi na kailangan iyon kung iisipin na may 1 linggo pa tayo bago ang araw ng laban. Kailangan kong pumunta sa time chamber at mag-cultivate sandali para subukang tumawid sa Herculean rank. Tiwala si James sa sarili niyang lakas. Kahit na siya ay nasa tuktok lamang ng supernatural 8th inner gate, nagawa niyang talunin ang anak ng langit na nasa Herculean 2nd layer. Kung siya ay tumawid sa Herculean stage, magagawa niyang tumayo laban sa mga nasa Herculean's 4th layer. Hindi nagtagal si James. Agad siyang umalis sa Wormstead at tumungo sa direksyon ng Mount Bane. Nagplano siyang humanap ng liblib na lugar sa Mount Bane at pumasok sa Celestial Abode para pumasok sa closed door meditation. Nagplano si Thea na sumama sa kanya. Kung hindi matalo ni James si Magnus, lalabanan niya si Magnus kasama niya. Gayunpaman, tinanggihan ni James ang kanyang alok. Dumating na ang kalamidad, at kailangan ng Wormstead ng isang makapangyarihang pinuno na kumokontrol sa sitwasyon. Dahil alam ni Thea na nasa isip lang ni James ang kaligtasan ng kanyang mga tao, hindi niya pinilit ang isyo at piniling manatili sa Wormstead. Nagplano siyang magtungo sa Mount Bane upang obserbahan ang sitwasyon sa araw ng labanan. Hindi nagtagal, dumating si James sa Mount Bane. Ang Hasted City,
na orihinal na pinangalanan sa Tristan Hasted, ay pinalitan ang pangalan nito sa Bane City pagkatapos nalipulin ni Thea si Tristan. Isa na itong lugar na pinagtitipunan ng mga outsiders, novel drama. Mula nang lipulin si Tristan, nagsimula na silang maging mahinahon. Dahil sa takot na magalit si Thea, nanatili sila sa loob ng mga compound ng Mount Bane sa halos lahat ng oras. Gayunpaman, nang bumuhos ang itim na ulan mula sa langit at marami pang mga outsiders ang lumabas mula sa fissure, naging mas aktibo sila muli. Samantala, sa lungsod, nakatanggap lang ako ng balita na nagpakita na ang matandang disipulo ng anak ng langit. Siya ay tinatawag na Magnus Quinton. Narinig ko na pumunta siya sa Wormstead at hinamon si James sa isang tunggalian sa Mount Bane sa isang linggo. Ganun ba? Sa pagdating ko mula sa Overworld, narinig ko na ang Magnus na ito dati. Isa siya sa mga pinakakilalang alagad ng pinakadakilang cultivator sa Overworld. Sa katunayan, siya ang number 2 sa Dragon Rank kahit na siya ay mas bata kaysa sa numero 1 lalaki. Kung ganoon, gaano kalakas ang lalaking ito ng Magnus? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2102. Tiyak na tumawid siya sa ranggo ng Immortal Ascension. Sa katunayan, habang humihina ang selyo, narinig ko na ang mga lumilitaw ngayon sa Earth ay hindi bababa sa Immortal Ascensions. Ang isang dakilang probidensya ay malapit nang bumaba sa lupa. Kaya naman nagmamadali silang pumunta dito. Novel drama. Tinalakay ng marami ang nalalapit na labanan sa pagitan nina James at Magnus at ang Providence na malapit nang lumitaw sa Earth. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang magiging providence nito. Sa sandaling iyon, lumitaw si James sa labas ng lungsod. Dahil alam niyang magtitipon dito ang mga outsiders, nagpunta siya lalo na para alamin ang lakas ni Magnus. Bago pa man siya pumasok sa lungsod, ang kanyang hitsura ay nakakuha ng hindi gustong pansin. Si James yon. Bakit siya nandito? Nandito siya sa Bane City pagkatapos siyang hamanin ni Magnus sa isang tunggalian. May death wish ba siya? Marami ang tumuro kay James at nagbulungan. Dahil kilalang kilala si James, halos lahat ng outsider ay nakarinig tungkol sa kanya. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa lungsod. Nangunguna ang isang gwapong binata na nasa edad 20 taong gulang. Nakasuot ng puting roba, naglabas siya ng charismatic aura. Sa likod niya, ay ilang kaakit-akit na mga babae. Nang mapansin ang kaguluhan, tumigil ang lalaki at lumingon. Guro, sabi ng isang babae sa likuran niya, batay sa aking katalinuhan, ang lalaking iyon ay si James Caden, isang kilalang tao sa Earth. Siya ay rumored na maging ang pangalawang pinakamahusay na manlalaban. Samantala, ang kanyang asawa ang pinakamalakas na manlalaban sa Earth. Bahagyang tumango ang lalaki at sinabi, bagaman makasalanan ang mga tagalupa, sinabi sa akin ng aking amo na makipagkilala sa kanila bago ako tumungo rito. Hazel, subukan mo ang kanyang lakas, curious ako, para makita kung karapat-dapat ba siya sa atensyon ko. Naiintindihan. Tumango ang babaeng nakasuot ng makukulay na damit. Pagkatapos, humakbang siya at hamarang sa dinadaanan ni James. Huminto si James at tumingin sa babaeng nakaharang sa daraanan niya, kumunat ang kanyang kilay at nagtanong, maaari ba kitang tulungan? Ngumiti si Hazel Lorelei at sinabing, nauuna ang iyong reputasyon, James Caden. Sa katunayan, ikaw ay charismatiko gaya ng sinasabi ng mga sabi-sabi. Nambobola mo ako, napangiti si James. Gayunpaman, sa sandaling ibinaba niya ang kanyang bantay, si Hazel ay hamampas ng malakas. Sa isang kisap mata, humarap siya kay James at hinampas ang palad niya. Pambihira ang kanyang bilis, kaya hindi nakapag-react si James sa oras. Isang figure lang ang nakita niya sa harap niya bago siya pinalipad. Matapos lumipad ng ilang metro, nag-backflip siya at tuloy-tuloy na lumapag sa lupa. Pagkatapos, itinoon niya ang tingin sa kalaban. Samantala, bumalik si Hazel sa tabi ng lalaki at nakangiting sinabi, I guess he's alright, master. Walang sugat ang katawan niya matapos hampasin ng palad ko. Siya ay itinuturing na makapangyarihan sa Earth kung saan ang espiritual na enerhiya ay halos wala. Ma'am. Tumango ang lalaki at tinungo ang direksyon ni James. Isang apologetic na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang sabihin niya, I apologize for my subordinate's recklessness. Ang pangalan ko ay Cody Bow.
Galing ako sa Ethos Realm. Inabot ni Cody si James. Nagpakita si James ng napakalaking lakas sa kabila ng pagiging nasa Earth, isang planeta kung saan halos wala ang spiritual energy. Kung siya ay ipinanganak sa Ethos Realm, mas malakas siya kaysa sa kasalukuyan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2103. Nakatingin si Cody sa potensyal ni James. At saka, inutusan siya ng kanyang amo na kaibiganin ang mga taga-lupa bago siya pumunta rito. Ang Ethos Realm ay isa sa pinakamakapangyarihang mundo sa 3,000 Sealed Realm. Ang Overworld, kung ihahambing, ay hindi gaanong mahalaga. Dahil sila ay nagmula sa iba't ibang mundo, ang kanilang cultivation base ay magiging iba. Sa katunayan, ang lakas na ipinakita ni James ay higit na nalampasan ang inaasahan ni Cody matapos niyang makayanan ang pag-atake ni Hazel. Tumingin si James kay Cody at ngumiti. Since he came out of his way to apologize to him, he let bygones be bygones. Tumingin si Cody kay James at nagtanong, James, ang Bane City ay pag-alit sa iyo. Anong negosyo ang mayroon ka sa lungsod na ito? Sundin ang aking payo, manatili hanggat maaari sa Bane City, hindi na ito ang lungsod na alam mo. Binalaan siya ni Cody. Nang makatagpo niya si Cody sa gate ng lungsod, ang pangunahing layunin ni James ay alamin ang lakas ni Magnus. At saka, alam niyang malakas si Cody considering na kahit ang subordinate niya ay madali siyang pinapalipad. Si Magnus Quinton ng Overworld ay hinamon ako sa isang tunggalian sa Mount Bane sa isang linggong pumunta ako dito upang alamin ang kanyang lakas, paliwanag ni James. Ngumiti si Cody at sinabing, simple lang, kukuha ako ng mag-iimbestiga para sa iyo. Pagkatapos, gumawa siya ng isang malugod na kilos, na nagsasabing, sumunod ka sa akin. Ipinapangako kong walang maglalakas loob na kumilos laban sa iyo. Nagsalita siya ng walang pag-aalinlangan. Masasabi ni James na si Cody ay ganap na nakatitiyak ng kanyang sariling lakas. Kaya, tinanggap niya ang kanyang alok at sinundan si Cody sa lungsod. Dati, may mga gwardya na nakatalaga sa gate ng lungsod mula nang lipulin si Tristan, pinaalis na sila, na humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, walang nang-ahas na gumawa ng kaguluhan sa Bane City. Pumasok sina James at Cody sa lungsod nang walang kalaban-laban. Sa isang restaurant, umupo sina James at Cody sa tabi ng upuan sa bintana. Isang masarap na pagkain ang ginawa sa kanya ni Cody. Walang ideya si James kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Gayunpaman, hindi niya ito tinanong at sa halip ay tahimik na humigop sa kanyang alak, na nakatingin sa mga tagalabas na gumagala sa mga lansangan. James, biglang sabi ni Cody. Ha? Inayos ni James ang sarili at tumingin sa kanya. Ngumiti si Cody at sinabi, narinig mo na ba na maraming tao sa panahong ito ang magkakaroon ng Supreme Spiritual Root? Tumango si James at sinabing, meron ako. Tanong ni Cody, nakakilala ka na ba ng isa? Novel drama. Tumingin si James sa kanya at bahagyang umiling, hindi. Sabi ni Cody, mas madaling makita sila. Mayroong 4 na banal na hayop sa lupa, at ang mga makakaranas ng energy deviation pagkatapos ubusin ang dugo ng 4 na banal na hayop ay ang mga na nagtataglay ng Supreme Spiritual Root. Nabalitaan ko na ang asawa mo, si Thea Callahan, ay nasa parehong sitwasyon. Bumibilis ang tibok ng puso ni James. Hindi niya akalain na iimbestigahan ni Cody si Thea sa sandaling dumating siya sa Earth. Dahil wala siyang alam sa intensyon ni Cody, nagkunwari siyang kamangmangan. Hindi ako sigurado, sa totoo lang. Sa katunayan, ang aking asawa ay nakaranas ng energy deviation paminsan-minsan, ilang taon na ang nakararaan. Gayunpaman, bihira itong mangyari kamakailan. Sa palagay ko ay hindi nagtataglay ng Supreme Spiritual Root ang asawa ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2104. Sa usapan pa lang, alam na agad ni Cody na may reserbasyon si James sa kanya. Ngumiti siya at sinabing, to be honest with you, I don't mean any harm. Alam ko lang na ang asawa mo ang pinakadakilang manlalaban sa Earth na kayang talunin ang mga Herculean. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay nakakaakit lamang ng hindi ginustong atensyon. Bukod dito, may mga inapo ng ilang sinaunang Orthodox, mga paksayon sa ilang mga sealed realms na binigyan ng mahigpit na utos na lipulin ang lahat ng may Supreme Spiritual Root sa Earth. Pero bakit?
Tanong ni James na nagtataka. Bakit nila gustong gawin ang ganoong bagay? Paliwanag ni Cody, iyan ay dahil sila ang sumugod sa mga taksil sa Earth noon pa man. Nag-aalala sila na ang mga may supreme spiritual root ay magdulot ng banta sa kanila sa katagalan. Si James ay may magaspang na pag-unawa sa makasaysayang konteksto. Gayunpaman, kahit na si Marcelo mula sa demonic realm ay hindi alam ang tungkol sa mga detalye. Sa paniniwalang hindi rin gaanong malalaman ni Cody, pinili niyang huwag na siyang tanungin pa. Sinabi ni Cody, dapat kang maging maingat, at babalaan din ang iyong asawa na huwag magpakita ng sarili sa publiko hanggat maaari. Kahit na siya ay malakas, ang mga magsasaka na dumating sa Earth, mula sa Sealed Realms ay mga tunay na henyo. Kahit si Magnus, na humamon sa iyo sa isang tunggalian, ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Natahimik si James nang marinig iyon. Maya-maya ay bumalik na ang kampa ni Cody. Isang magandang babae ang nagpakita sa harap ni Cody at nagsabi, "Guro." "Ma'am." Bahagyang tumango si Cody at sinabing, "Diretso sa punto." "Naiintindihan." Tumango ang babae at lumingon kay James, "Base sa investigasyon namin, si Magnus Quinton ay nanggaling sa Overworld. Siya ang disipulo ng pinakadakilang cultivator sa Overworld at ang nakatatanda ng anak ng langit, na iyong napatay. Para ipaghiganti siya, binigyan kanya ng hamon. Hindi dapat maliitin ang lakas ni Magnus. Siya ay tumawid sa Immortal Ascension rank at ngayon ay nasa Immortal Ascension 3rd stair. Habang ang kanyang lakas ay higit na lumampas sa iyo, wala kang pagkakataong manalo laban sa kanya." Nang marinig iyon, naging malungkot ang ekspresyon ni James, novel drama. Ikatlong hagdan ng Immortal Ascension. Siya ay nasa tuktok lamang ng Supernatural 8th Inner Gate. Kailangan niyang dumaan sa 6 na layer ng Herculean rank bago makarating sa Immortal Ascension rank. Bukod dito, wala siyang ideya tungkol sa sistema ng pagraranggo para sa ranggo ng Immortal Ascension. Ngayon, alam na niya kung gaano kalaki ang power disparity. Paano siya dapat magpatuloy? Kahit na pumasok siya sa time chamber at pinabilis ang kanyang cultivation, meron din. Kaunting oras ang natitira para sa kanya. Walang paraan na maabutin niya si Magnus. Ngumiti si Cody at sinabing, "Sa totoo lang, mas malakas siya kaysa sa iyo. Sa aking palagay, aminin mo na lang ang pagkatalo. Humingi ng tawad sa kanya ng taos puso at baka iligtas niya ang iyong buhay." Nagbigay ng opinyon si Cody, at huminga ng malalim si James. Tumingin kay Cody, tinanong ni James, "Cody, dahil nagmula ka sa isang makapangyarihang sealed realm, dapat mas marami kang alam tungkol sa sistema ng pagraranggo ng mga cultivator kaysa sa akin. Ilang antas ang mayroon sa ranggo ng Immortal Ascension? Ano ang pagkatapos ng Immortal Ascension? Gaano kalakas ang pinakamalakas na magsasaka sa Sealed Realms?" Tinitigan ni Cody si James sa mata at tapat na sumagot, "Ang rank ng Immortal Ascension ay may kabuuang 9 na hagdan, na ang bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa nauna rito. Pagkatapos tumawid sa 9th stair, mararating mo ang mage rank. Kapag nagawa mo na ito, magkakaroon ka ng sariling Yogacara. Ang ranggo na ito ay may kabuuang 3 antas. Pagkatapos ng mage rank, makakarating ka sa tribulation rank. Pagkatapos nito, ito ang magiging sage rank." Kung tungkol sa sinaunang orthodoxy sa loob ng Sealed Realms, lahat sila ay binabantayan ng mga cultivator sa sage rank. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni James. Talagang walang katapusan ang daan ng paglilinang. Masyado lang siyang mahina sa sandaling iyon. Pagkatapos huminga ng malalim, nagtanong siya, gaano kalakas ang mga nakikipagkompetensya para sa probidensya sa Earth? Bahagyang umiling si Cody at sinabing, "Hindi ko rin alam. Iyon ay dahil ang Sealed Realms ay nakahiwalay sa isa't isa. Dahil dito, hindi ko alam ang eksaktong lakas ng iba mula sa iba't ibang Sealed Realms." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2105. Dahil kamakailan lang dumating si Cody sa Earth mismo, wala pa siyang oras para imbestigahan ang mga cultivator mula sa iba pang Sealed Realms. "Ano ang tungkol sa iyong mundo?" tanong ni James. "Ang ibig mong sabihin ay ang Ethos Realm." Ngumiti si Cody at sinabi, "Itinuturing ko ang aking sarili na medyo may kaalaman tungkol sa mga gawain ng Ethos Realm." Nakinig ng mabuti si James.
Ipinaliwanag ni Cody, sinabi sa akin ng aking Panginoon na ang mga wala pang 100 taong gulang lamang ang karapat-dapat na makipagkompetensya para sa Diyos na malapit ng lumitaw sa Earth. Nangangahulugan lamang iyon na mas bata pa riyan ang mga magsasaka dito. Sa Ethos Realm, ang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon ay dapat. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpatuloy siya, dapat nasa mage rank siya at mayroon na, nilinang ang kanyang Yogacara. Nang marinig ito, natigilan si James. Ang mage rank. Ganyan ba kitikot ang mga tagalabas? Para maabot ang mage rank, kailangan niyang tumawid sa 9 inner gates ng supernatural, 6 na layer ng Herculean, at 9 na hagdan ng Immortal Ascension. Sa kasalukuyan, si James ay nasa tuktok lamang ng 8th inner gate ng supernatural. Hindi lang siya nagkaroon ng pagkakataon. Tiningnan ni Cody ang malungkot na ekspresyon ni James at nakangiting sinabi, kahit sa Ethos Realm, ang mga nakakaabot sa mage rank bago ang edad na 100 ay kakaunti at malayo sa pagitan. Naniniwala ako na ganoon din ang para sa iba pang mga sealed realms. Iyon ang dahilan kung bakit sa tingin ko ang karamihan sa mga magsasaka dito ay nasa paligid ng ranggo ng Immortal Ascension. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Buti na lang at kakaunti lang ang nakaabot sa mage rank. Gayunpaman, kung pinili nilang magsanib puwersa, ang mga tagalupa ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Ngayon, maaari na lamang umasa si James na nasa isip lamang nila ang Providence at hindi guguluhin ang mga tagalupa. Kung hindi, ito ay magiging kapahamakan para sa mga tagalupa. Salamat. Tumayo si James at sinabing, magkikita tayong muli. Tumingin si Cody kay James at nagtanong, aawayin mo ba talaga si Magnus? Dapat mong maunawaan na ang power disparity sa pagitan ninyong dalawa ay malaki. Kahit anong lihim na supernatural art ang gawin mo, hindi mo masusuklian ang mahina mong lakas. Huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin. Iniwan ang pangungusap na ito, tumalikod si James upang lisanin ang Bane City, novel drama. Alam niyang wala siyang choice kundi sagutin ang hamon ni Magnus. Kung hindi, si Wormstead ang magiging target ng paghihiganti kung tatanggihan niya ang kanyang hamon. Paglabas pa lang niya ng Bane City, may boses na nagmula sa likuran niya. James. Napalingon si James. Isang lalaking nakasuot ng puting damit ang mabilis na papalapit sa kanya mula sa malayo. Mahaba ang kanyang buhok, at ang kanyang balat ay maputi at maislan gaya ng babae. Marcelo. Natigilan si James. Si Marcelo ay humarap kay James at tumingin sa kanya, nagtanong, 2 taon na ang nakararaan, pumasok ako sa saradong pagmumuni-muni sa pag-asang sakupin ang Celestial Abode pagkaraan ng 3 taon, ngunit nagmamadali akong bumalik pagkatapos malaman na ang unang pag-aalaga ay nasa atin. Sa kasamaang palad, ang Celestial Abode ay nagbago ng mga kamay, at hindi ko alam kung sino ang kasalukuyang nagmamay-ari nito. Ma'am.